Buntis si Sofia. Hindi ko na kailangang magpaliwanag pa sa iyo, Mari. Tapos na tayo. Pirmahan mo na ang mga papel na yan at umalis ka na sa pamamahay ko. Ang mga salitang iyon ay parang mga bala raw na bumaon sa dibdib ni Mari. Tila bawat letra ay may talim na humihiwa sa kanyang pagkatao. Nakatayo siya sa gitna ng kanilang malawak na kusina, suot ang isang kupas na apron na may bahid pa ng harina at mantika. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hinahawakan ang isang maliit na sobrang kulay ginto, isang sorpresa para sa kanilang ikapitong anibersaryo ng kasal. Sa loob niyon ay ang titulo at susi ng lumang mansyon ng Pamilya Mercado, ang lupang pangarap ni Alejandro na mabawi mula sa pagkakasanla, na binili ni Mari ng lihim gamit ang kanyang sariling pawis at talino. Ngunit ang susing iyon, na dapat sana ay magsisilbing simbolo ng kanilang bagong simula, ay tila naging isang pirasong bakal na lamang na pumuputol sa kanyang sirkulasyon. Ang halimuyak ng paboritong adobo ni Alejandro, na kanina lang ay masayang sumasayaw sa hangin, ngayon ay tila naging amoy ng isang mabulok na bangkay ng kanilang pagsasama. Inihagis ni Alejandro ang makapal na dokumento sa ibabaw ng hapagkainan. Tumalsik ang ilang patak ng sarsa ng adobo sa malinis na puting papel, tila mga dumi na humahalay sa 7 taon nilang pagsasama. Sa tabi ng lalaki, nakatayo si Sofia, ang babaeng mas bata, mas maputi, at may suot ng ngiting puno ng panunuya. "Don't look so shocked, Marie," wika ni Sofia habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang tiyan na wala pa namang bakas ng paglaki. "You had 7 years to give him an heir, but you failed. Isang tuyot na sanga na walang bunga. Yan ang tingin sa'yo ng Pamilya Mercado. It's time to step aside for someone who can actually fulfill the role of a real wife." Hindi makapagsalita si Mari. Ang kanyang lalamunan ay tila tinubuan ng mga tinik. Bawat pagsubok niyang huminga ay nagdudulot ng hapdi. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng ningning, tuwing tinitingnan ng asawa, ngayon ay tila mga balon ng pait na hindi na kayang magluha. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ang unti-unting paglamig ng kanyang mga daliri, hanggang sa mabitawan niya ang gintong sobre. Ang tunay na sakit ay hindi ang presensya ni Sofia, kundi ang kawalan ng kahit katiting na emosyon sa mga mata ni Alejandro, ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang dangal at kinabukasan. Kung laging tandaan, Mari, pumasok sa eksena si Doña Lourdes, ang kanyang biyenan, na may dalang aura ng pagmamataas. Isang malaking pagkakamali ang pagpapakasal ni Alejandro sa isang ulila at hampas lupa na tulad mo. 7 taon ka naming pinakain, binihisan, at binigyan ng bubong sa itaas ng iyong ulo. Utang na loob mo sa amin ang bawat hiningang kinuha mo sa loob ng mansyong ito. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin ka ng mga gwardya palabas. Have some dignity and just leave. Pinagmasdan ni Mari ang kanyang biyenan. Naalala niya kung paano siya gumigising ng 5:00 ng madaling araw upang ihanda ang gamot ng matanda, kung paano siya lumuluhod sa harap ng altar gabi-gabi upang ipagdasal ang negosyo ng pamilyang ito. Ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng paglunok ng sariling pride ay itinapon na parang basura dahil lamang sa isang kasinungalingan. Tumingin muli si Mari kay Alejandro, naghahanap ng kahit katiting na anino ng lalaking nangako sa kanya ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng Diyos. Ngunit ang nakita lamang niya ay isang estranghero na may pusong bato. "Is this what you really want, Alejandro?" Sa wakas ay naibulalas ni Mari. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong na tila nanggagaling sa kailaliman ng isang guho. "After everything I've done for you, after all the nights I spent fixing your mess while you were out with her?" Tumawa ng mapait si Alejandro. "Ginawa mo yun dahil tungkulin mo bilang asawa. Huwag kang umarte na parang bayani, Mari. You are just a shadow in this house. Isang anino na hindi na kailangan dahil meron na akong liwanag." Ang bawat salita ay tila isang malakas na sampal na nagpabaling sa mukha ni Mari patungo sa katotohanan. Ang 7 taon ng kanyang buhay
ay naging isang malaking biro. Ang pag-ibig na inakala niyang matatag ay isa lamang palang bahay na gawa sa baraha, na sa isang ihip ng hangin ay gumuho at nabaon siya sa ilalim ng mga guho ng kahihiyan. Tumalikod si Alejandro, inakbayan si Sofia at dahan-dahang lumakad palayo, na tila ba ang presensya ni Mari ay isa na lamang abala na kailangang iwasan. Naiwan si Mari sa gitna ng kusina, mag-isa sa ilalim ng malamig na liwanag ng chandelier. Ang gintong sobre ay nakahiga sa sahig, nakabukas, at ang susi ng mansyon ay kuminang sa ilalim ng ilaw. Isang kayamanang wala ng silbi. Isang susing hindi na makapagbubukas ng pusong matagal nang nakapinid. Gaano ba kalalim ang sugat na kayang tiisin ng isang pusong nagmahal ng tapat bago ito tuluyang maging bato? Hanggang kailan mananatiling biktima ang isang babaeng biniyayaan ng lahat, ngunit piniling maging wala para sa taong hindi siya karapat-dapat? Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa kanya. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang katanungan ang pabalik-balik na umaalingawngaw sa kanyang isipan. Kung alam lang ba ni Alejandro kung sino talaga ang babaeng pinalayas niya ngayong gabi, magagawa pa rin kaya niyang tumalikod ng ganoon kadali? Ang bawat gamit na inilalagay ni Mari sa loob ng kanyang lumang maleta ay tila may bigat ng 1,000 bato. Ang bawat tupi ng kanyang mga simpleng damit ay may kalakip na alaala ng 7 taon niyang paninilbihan sa mansyong ito. 7 taon na inakala niyang pagbuo ng pangarap, ngunit paghuhukay pala ng sarili niyang libingan. Tumayo siya sa gitna ng silid, na dati ay puno ng init ng pag-ibig, ngunit ngayon ay kasing lamig na ng isang sementeryo. Ang tunay na pait ay hindi lamang ang katotohanang pinalayas siya, kundi ang paraan kung paano siya tiningnan ni Alejandro, na parang isang mantsa sa sahig na kailangang kuskusin at itapon. Sa kanyang balintataw, muling naglaro ang huling sandali ng kanyang ama sa ospital 10 taon na ang nakalilipas. Ang mahigpit na hawak nito sa kanyang kamay at ang huling bilin na naging tanikala sa kanyang buhay. Mari, anak, mahinang wika ng kanyang ama noon, ang boses ay tila isang kandilang malapit ng mapundi. Huwag mong ipakikilala ang iyong sarili bilang isang alkantara. Maghanap ka ng lalaking magmamahal sa iyo hindi dahil sa yaman ng ating angkan, kundi dahil sa tibay ng iyong puso. Iyan ang tanging paraan upang malaman mo kung sino ang karapat-dapat sa iyong korona. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Mari habang pinagmamasdan ng isang maliit na kwadro ng litrato ng kanyang ama na nakatago sa ilalim ng kanyang mga damit. Dahan-dahan niyang hinaplos ang salamin nito, pinupunasan ng munting alikabok na tila ba yon ang tanging koneksyon niya sa katotohanan. "Patawad, Papa?" bulong niya. Ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. "Maling tao ang napili ko. Maling puso ang pinagkatiwalaan ko ng iyong bilin. Ang akala kong kanlungan ay naging bilangguan, at ang akala kong pag-ibig ay isa lamang palang mapanlinlang na anino." Muli niyang narinig sa kanyang isipan ang boses ni Alejandro, ang mga salitang paulit-ulit na itinanim nito sa kanyang utak sa loob ng 7 taon. "Mari, wala kang kwenta kung wala ako. Sino ang tatanggap sa isang ulilang tulad mo kung hindi dahil sa malasakit ko? Maging mapagpasalamat ka dahil pinili kitang maging asawa sa kabila ng pagiging walang silbi mo." Ang mga salitang ito, na dati ay tinatanggap niya ng buong pagpapakumbaba, ngayon ay tila mga lason na pilit niyang isinusuka. Napagtanto niya na ang gaslighting ni Alejandro ay hindi lamang pag-atake sa kanyang pagkatao, kundi isang sistematikong pagpuksa sa kanyang tiwala sa sarili upang hindi niya kailanman maisip na lumisan. Habang naghahanap ng kanyang pasaporte sa ilalim ng drawer ni Alejandro, isang lugar na mahigpit na ipinagbabawal sa kanya noong una, ay napatigil ang kanyang kamay. Isang itim na folder ang nakasingit sa gitna ng mga legal na dokumento ng kumpanya. Sa hindi maipaliwanag na kaba, dahan-dahan niya itong binuksan. Ang kanyang paghinga
ay tila tumigil. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga loan application at credit line contracts na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Ngunit ang nagpatigil sa tibok ng kanyang puso ay ang pangalang nakasulat sa ilalim ng salitang borrower, Marie Alcantara Mercado, at ang pirma sa tabi nito, isang pirma na kabisadong-kabisado niya. Hindi iyon ang kanyang tunay na lagda, kundi isang perpektong panggagaya na tila ba binuo ng isang taong matagal nang nagpaplano ng krimeng ito. Ang petsa ng mga dokumento ay nagsimula noong nakaraang taon pa, ang panahong sinasabi ni Alejandro na malapit nang malugi ang kanilang negosyo kung hindi siya magtitipid. Habang binabasa ang mga detalye, napagtanto ni Mari na ang mga utang na ito ay hindi ginamit para sa kumpanya. Ang mga ito ay napunta sa mga luxury accounts sa pagbili ng mga mamahaling alahas na nakita niyang suot ni Sofia at sa mga nakatagong investment sa ibang bansa. Isinabit siya ni Alejandro sa isang utang na hindi niya kailanman mapapatawad. Isang bitag na sadyang inihanda upang kung sakaling magising siya sa katotohanan, ang kulungan ang magiging hantungan niya. Ang bawat letra sa papel ay tila nagiging mga uod na gumagapang sa kanyang balat. Ang lalaking sinamba niya, ang lalaking pinaglingkuran niya ng higit pa sa kanyang sarili, ay hindi lamang siya pinagtaksilan sa kama. Pinagtaksilan din siya nito sa batas. Narinig niya ang papalapit na mga yabag sa labas ng silid. Ang tunay na marahas na tunog ng sapatos ni Doña Lourdes na tumatama sa sahig ay tila isang babala. Mabilis niyang isinara ang folder at itinago ito sa loob ng kanyang maleta. Sa gitna ng mga luma niyang damit, ang pintuan ay bumukas ng walang katok. Tila ba ang silid na ito ay wala ng pagmamay-ari ni Mari. Nakatayo doon si Doña Lourdes, may hawak na isang basong tubig na tila ba yon ang huling grasya na ibibigay niya. Bakit narito ka pa? Matigas na tanong ng matanda. Sabi ni Alejandro, bago sumikat ang araw ay dapat wala ka na rito. Huwag mo nang subukang kumuha ng kahit anong hindi mo pag-aari. Ang bawat gamit sa loob ng kwartong ito ay binili ng pera ng mga merkado. Tumingin si Mari sa kanyang biyenan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, hindi siya yumuko. Tiningnan niya ito ng diretso sa mga mata. Isang tingin na puno ng pait, ngunit may kasamang bagong silang na determinasyon. Huwag kayong mag-alala, Doña Lourdes. Ang boses ni Mari ay malamig na tila yelo. Wala akong kukunin na hindi sa akin. Pero tandaan ninyo ito, ang bawat sentimo na kinuha ninyo sa pangalan ko, ang bawat luhang pumatak dahil sa kalupitan ninyo, ay may katumbas na kabayaran. Napatawa ng malakas ang matanda. Isang tawang puno ng pangungutya. At ano ang gagawin mo? Isang pulubi na tulad mo? Lalaban ka sa amin. Look at yourself, Mari. You are nothing but a discarded trash. Hindi na sumagot si Mari. Isinara niya ang kanyang maleta sa isang mabilis na galaw. Ang tunog ng pagsasara nito ay tila isang formal na pagwawakas ng isang kabanata ng kanyang pagiging biktima. Lumakad siya palabas ng silid. Bit-bit ang kanyang maleta at ang lihim na folder na magiging mitsa ng pagguho ng mga merkado. Ngunit sa kanyang pagbaba sa hagdanan, nakita niya si Alejandro at Sofia na magkayakap sa sala, nagtatawanan, habang tinitingnan ng isang katalog ng mga pangkasal na damit. Ang sakit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang nakakapapasong galit. Huminto si Marie sa huling baitang ng hagdan. Sa kanyang isipan, isang planong hindi niya inakalang kaya niyang gawin ang nagsimulang mabuo. Kung gusto nila ng giyera, ibibigay niya ito sa kanila. Hindi bilang ang asawang si Marie na kanilang minaliit, kundi bilang ang Alcantara na hindi nila kailanman dapat kinalaban. Kinuha ni Mari ang kanyang cellphone at muling tiningnan ang mensahe mula sa hindi kilalang numero na nakita niya kanina. Isang mensaheng kanina lang ay binaliwala niya. Ngunit ngayon ay tila isang lifesaver sa gitna ng malalim na dagat. The board is ready, princess. Just say the word. Sino ang taong ito? At paano niya nalaman ang tunay na pagkakakilanlan ni Mari
sa loob ng 7 taon niyang pagtatago. Walang kwentang babae. Alam mo bang dahil sa kapabayaan mo, muntik na kaming mawala ng pinakamalaking kontrata sa kasaysayan ng Mercado Corp? Ang bulyaw ni Doña Lourdes ay umalingaw-ngaw sa buong kusina, kasabay ng malakas na pagbagsak ng kanyang palad sa mesa na nagdulot ng pag-alog ng mga tasa ng tsaa. Si Mari, na noon ay nakaluhod sa sahig at pilit na binubura ang isang mantsa sa tiles, ay hindi man lang nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga daliri ay namumula na sa sobrang pagkakuskos, ngunit ang hapdi sa kanyang balat ay wala pa sa kalingkingan ng talim ng mga salitang ibinabato sa kanya. Ang meryendang inihanda niya para sa mga panauhin ni Alejandro ay nananatiling hindi nagagalaw sa gilid. Isang masaganang kakanin na pinagpuyatan niyang gawin, ngunit para sa pamilyang ito, ang lahat ng gawa ni Mari ay tila isang obligasyong walang halaga. Hayaan mo na yan, Mama, singit ni Alejandro habang marahas na hinihila ang silya upang maupo. Ano ba ang aasahan mo sa isang taong ang tanging alam ay maglinis at magluto? Mari, dalhan mo ako ng kape. Ngayon din. Tumayo si Mari ng dahan-dahan. Ang kanyang likod ay tila unti-unti nang bumibigay sa bigat ng 7 taong pang-aalipusta. Habang isinasali ng mainit na tubig sa tasa, isang mapait na lihim ang sumagi sa kanyang isipan. Ang kontratang sinasabi ni Doña Lourdes, ang master project na magliligtas sa kumpanya mula sa pagbagsak, ay hindi bunga ng talino ni Alejandro. Kagabi, habang mahimbing na natutulog si Alejandro pagkatapos makipag-date kay Sofia, si Mari ang magdamag na nakaharap sa computer sa madilim na sulok ng library. Siya ang nag-edit ng mga depektibong kalkulasyon. Siya ang bumuo ng marketing strategy at siya ang nagpadala ng pinal na dokumento sa kliyente gamit ang isang lihim na email account na may pangalang The Architect. Sa loob ng 7 taon, si Marie ang nagsilbing utak sa likod ng bawat tagumpay ng mga merkado. Ang bawat krisis na nalagpasan nila, ang bawat milyong pumasok sa kanilang bulsa, ay galing sa mga kamay ng babaeng tinatawag nilang walang alam. You know, Alejandro, wika ni Sofia habang pinaglalaruan ang kanyang buhok, dapat siguro ay kumuha ka na ng totoong secretary. Yung hindi lang marunong magtimpla ng kape, kundi yung may utak din. Look at Mari. She's like a ghost in this house. Isang multong pabigat. Naramdaman ni Mari ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang pag-insulto sa kanyang talino ay mas masakit pa kaysa sa pisikal na pagod. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin sa kanila na kung wala ang multong ito, matagal na silang namamalimos sa kalsada. Ngunit ang bawat salita ay nananatiling nakabara sa kanyang lalamunan, tila isang sumpa na hindi niya kayang baliin. Inilapag ni Mari ang kape sa harap ni Alejandro. Ang usok mula sa tasa ay tila isang manipis na belo na naghihiwalay sa kanyang nararamdaman at sa kanyang ipinapakita. Sa sandaling iyon, ang kanyang cellphone sa bulsa ng apron ay muling nag-vibrate. Nabalik ang kanyang diwa nang biglang tumunog ang telepono ni Alejandro. Ang mukha ng lalaki ay biglang nagliwanag nang makita ang pangalan ng tumatawag. It's the Alcantara Group representative, excited na sabi ni Alejandro. Sila ang pinakamalaking investor sa bansa. Kung makuha ko ang pirma nila, hinding-hindi na tayo babagsak. Mabilis na sinagot ni Alejandro ang tawag. Inilagay ito sa speakerphone upang marinig ng kanyang ina at ni Sofia ang kanilang tagumpay. Hello, this is Alejandro Mercado speaking. I assume you've read my proposal? Isang malamig at formal na boses ng isang lalaki ang sumagot mula sa kabilang linya. Mr. Mercado, nabasa na namin ang proposal. To be honest, it's brilliant. It's the work of a genius. However, may isang problema. Ano po yun? Tanong ni Alejandro. Ang boses ay tila isang bata na naghihintay ng papuri. Ang Alcantara Group ay hindi nakikipag-ugnayan sa mga middleman. Gusto naming makausap ang totoong mastermind sa likod ng mga emails na natatanggap namin mula sa The Architect. Ayon sa aming tracking, ang mga emails ay nanggagaling sa inyong tahanan. We want to meet her.
bukas din. Natigilan ang buong sala. Nagkatinginan sina Alejandro, Doña Lourdes at Sofia. Ang kaba ay unti-unting pumalit sa kanilang kayabangan. Hindi alam ni Alejandro kung sino ang tinutukoy ng kliyente. Sa kanyang isip, siya ang bumuo niyon. Kahit alam niyang may tulong siyang natanggap mula sa kung saan. Opo, syempre, ako po ang mastermind niyon. Pagsisinungaling ni Alejandro, bagamat ang kanyang boses ay bahagyang nanginig. Huwag mo kaming lokohin, Mr. Mercado. Ang boses sa telepono ay naging mas matalim. The writing style, the logic, the financial depth. It's clearly from a woman's perspective. At alam namin na hindi ikaw yun. Kung hindi mo maipakikilala sa amin ang totoong architect, kalimutan mo na ang kontratang ito. At sisiguraduhin naming walang ibang bangko ang magpapahiram sa inyo. Naputol ang tawag. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging kasing bigat ng isang paparating na dilubyo. Si Doña Lourdes ay napahawak sa kanyang dibdib, habang si Sofia ay tila nawalan ng kulay sa mukha. Napatingin si Alejandro kay Mari na noon ay dahan-dahang tinatanggal ang kanyang apron. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng takot, ngayon ay tila may kakaibang ningning. Isang ningning ng isang taong, sa wakas, ay nakahanap na ng pagkakataong lumaya. Mari, ang tawag ni Alejandro ay hindi na isang utos, kundi isang pakiusap na may halong pagdududa. Alam mo ba kung sino ang architect na sinasabi nila? Ikaw lang ang palaging nasa library tuwing gabi. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Mari. Hindi niya sinagot ang tanong. Sa halip, kinuha niya ang kanyang lumang bag at tinalikuran sila. Ang bawat hakbang niya palayo sa kusinang yon ay tila isang pagpunit sa 7 taon ng kanyang pagiging martir. Wait! Saan ka pupunta? Kailangan kitang makausap. Sigaw ni Alejandro habang hinahabol siya. Ngunit huli na. Ang babaeng itinuring nilang walang kwenta ay nasa pintuan na. Huminto si Marie at lumingon ng bahagya. Ang kanyang mukha ay nababalot ng anino ng dapit hapon. Pinatapon niyo na ang basurang sinasabi niyo, Alejandro. Malamig na wika ni Marie. Huwag niyo nang asahan na ang basurang iyon ang magliligtas sa inyong nalulunod na barko. Sa paglabas ni Marie sa gate ng mansyon, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking may tindig ng isang hari, si Rafael. The throne is waiting, Marie, wika ni Rafael habang inaalok ang kanyang kamay. Or should I say, Chairman Alcantara? Paano haharapin ng mga merkado ang katotohanang ang taong tinapaktapakan nila ang siyang may hawak ng kanilang kapalaran? At ano ang gagawin ni Marie ngayong nasa kanyang mga kamay na ang kapangyarihang bawiin ang lahat? Lumuhod ka, Marie. Isang hamak na katulong na naging asawa, dapat lang na marunong kang yumuko sa harap ng tunay na reyna ng bahay na ito. Ang boses ni Doña Lourdes ay kasing lamig ng marmol na sahig ng kanilang pribadong kapilya sa loob ng mansyon. Nakatayo ang matanda sa harap ng altar. Hawak ang isang mamahaling rosaryo na gawa sa ginto, habang si Mari ay nananatiling nakatayo sa pintuan, pagod mula sa maghapong paglilinis ng mga bintana. Ang sikat ng araw sa labas ay nagsisimula nang humalik sa dapit hapon, nagbibigay ng mahahabang anino sa loob ng silid na puno ng amoy ng insenso at bulaklak. Narinig mo ba ako, Mari? Pag-uulit ng matanda, ang kanyang mga mata ay nanunuri at puno ng poot. Ipagdasal mo ang kaligtasan ng apo ko sa sinapupunan ni Sofia. Hingin mo sa Diyos na huwag maging kasing baog at kasing malas ng sinapupunan mo ang magiging tagapagmana ng mga merkado. Dahan-dahang lumapit si Marie. Bawat hakbang niya ay tila paghila ng isang mabigat na kadena. Sa harap ng altar, dahan-dahan siyang tumama sa malamig at matigas na tiles. Ang sakit sa kanyang mga tuhod ay wala sa kinalingkingan ng hapdi sa kanyang puso habang pinagmamasdan si Sofia na nakatayo sa gilid. May suot na mapang-uyam na ngiti habang hinihimas ang kanyang tiyan.
Make sure you pray sincerely, Mari. Bulong ni Sofia habang dumaraan sa tabi niya. Baka sakaling sa pamamagitan ng pagdarasal para sa anak ko, mapatawad ka ng langit sa pagiging isang bigong asawa. Yumuko si Mari. Pinagdaop niya ang kanyang mga kamay na magaspang na sa kakagamit ng matatapang na kemikal sa paglilinis. Sa gitna ng katahimikan ng kapilya, narinig niya ang sariling paghinga, mabigat, hirap, at puno ng kaba. Ngunit sa kabila ng lahat ng panlalait, itinaas pa rin niya ang kanyang kanang kamay at kinuha ang kamay ni Doña Lourdes upang magmano. Ito ang tanging paraan na alam niya upang ipakita ang respeto na itinuro sa kanya ng kanyang ama. Kahit na ang taong binibigyan niya niyon ay ang taong unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Alisin mo ang marumi mong kamay sa akin. Bulyaw ni Lourdes, sabay bawi ng kanyang kamay, na tila ba nandidiri sa balat ni Mari. Ang pagmamano ng isang taong walang silbi ay walang halaga sa akin. Tapusin mo ang iyong pagdarasal at siguraduhin mong malinis ang kusina bago maghapunan. Umalis ang dalawang babae. Iniwan si Mari na mag-isa sa dilim ng kapilya. Ang tanging liwanag na natitira ay ang maliliit na apoy mula sa mga kandila na tila sumasabay sa pag-alon ng kanyang damdamin. Nanatili siyang nakaluhod, hindi upang magdasal para sa kasinungalingan ni Sofia, kundi upang humingi ng lakas na huwag tuluyang sumuko sa dilim. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang makarinig siya ng mahinang bulungan mula sa labas ng kapilya sa may pasilyong patungo sa library ni Alejandro. Ang boses ni Doña Lourdes at Alejandro ay malinaw na umaabot sa kanyang kinaroroonan. Sigurado ka ba sa planong ito, Alejandro? Tanong ni Lourdes. Ang boses ay puno ng determinasyon. Ang loan na iyon ay hindi biro. Kung malaman ng bangko na pinirsa mo ang lagda ni Mari, malaking gulo iyan. Huwag kayong mag-alala, Mama, sagot ni Alejandro. Ang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Sa oras na pumutok ang balita tungkol sa hindi mababayarang utang, lahat ng ebidensya ay ituturo kay Mari. Sasabihin nating naging gahaman siya at lihim na nag-invest sa mga pekeng kumpanya. Sa tingin niyo ba ay may maniniwala sa isang ulilang tulad niya laban sa isang merkado? Mabuti na ang sigurado. Dagdag ng matanda. Kailangang bago manganak si Sofia, nasa loob na ng kulungan ang babaeng yan. Hindi ko hahayaang maging legal na asawa ang isang kriminal, kaya mas madali nating mapapawalang bisa ang kasal ninyo. Ipadala mo na ang mga huling dokumento sa pulisya bukas ng umaga. Naramdaman ni Mari ang pagtayo ng kanyang mga balahibo. Ang malamig na pawis ay gumapang sa kanyang likuran habang ang bawat salita ng mag-ina ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Hindi lamang nila siya gustong palayasin, gusto nila siyang ibaon sa limot sa likod ng mga rehas upang hindi na siya kailanman maging balakid sa kanilang mga plano. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang napahawak sa suot niyang kwintas, isang maliit na locket na naglalaman ng litrato ng kanyang mga magulang. Sa sandaling iyon, ang takot na nararamdaman niya ay unting napalitan ng isang apoy na mas mainit pa kaysa sa mga kandila sa altar. Ang pagiging alabo na tinatapakan nila ay tapos na. Tumayo si Mari ng walang tunog. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng luha, kundi isang talim na kasing tulis ng isang punyal. Inayos niya ang kanyang sarili at lumakad patungo sa kanyang silid, dala ang isang katotohanang mas mabigat kaysa sa anumang utang. Ang pamilyang pinaglingkuran niya ng 7 taon ay ang pamilyang mismong maghahatid sa kanya sa impyerno. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang altar na dati niyang pinagkukunan ng pag-asa. Patawad, Panginoon, bulong niya sa katahimikan. Ngunit mula sa gabing ito, hindi na ako ang tupa na ihahandog sa altar ng kanilang kasakiman. Mula ngayon, ako na ang magiging bagyo na gigiba sa kanilang mansyon. Sa labas ng bintana, ang huling sinag ng araw ay tuluyan ng naglaho. Pinalitan ng isang madilim na gabi na tila nagbabadya
ng isang katapusan o marahil ng isang bagong simula na walang sino man sa pamilya Mercado ang handang harapin. Huwag ka nang umasa, Mari. Kahit kailan, hindi ka magiging sapat para sa kanya. Ginamit ka lang niya para sa talino mo at ngayon, ako na ang kukuha sa lahat ng pinaghirapan mo. Ang boses ni Sofia ay tila isang malapot na lason na pilit isinisiksik sa pandinig ni Mari. Nakatayo ang dalawang babae sa loob ng malawak na kusina sa gitna ng hating gabi. Habang ang buong mansyon ay natutulog na sa ilalim ng malamig na buwan, si Marie ay naroon pa rin. Dahan-dahang hinuhugasan ang mga pinggan na ginamit ni na Alejandro at Sofia sa kanilang marangyang hapunan. Ang bawat pagkuskus niya sa porselana ay tila pagtatangkang burahin ang sarili niyang sakit. Ngunit ang bawat salita ni Sofia ay lalong nagpapadiin sa kanyang sugat. Ang miro ng gabi ay saksi sa kabalintunaan ng sitwasyon. Si Marie, na siyang tunay na asawa at ang utak sa likod ng bawat tagumpay ng kumpanya, ay narito at naglilinis ng dumi ng babaeng umagaw sa kanyang posisyon. Ang amoy ng sabon at malamig na tubig ay humahalo sa halimuyak ng mamahaling pabango ni Sofia, isang amoy na tila nanunukso sa kahirapan at kababaang loob ni Marie. "You look so pathetic, Marie," muling wika ni Sofia habang sumasandal sa gilid ng counter. Hawak ang isang baso ng gatas na tila ba tinitiyak na ang bata sa kanyang sinapupunan ay malusog. 7 taon kang naging martir, pero tingnan mo, sa isang kumpas ko lang, ikaw ang naging kontrabida at ako ang naging bida. Ganyan talaga ang buhay. May mga taong ipinanganak para maging tuntungan at ikaw yun. Dahan-dahang ibinaba ni Marie ang hawak na baso sa loob ng lababo. Hindi siya lumingon, ngunit ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig sa kaba at sa kumpol-kumpol na galit na pilit niyang ikinukulong sa kanyang dibdib. Ang tubig mula sa gripo ay patuloy na umaagos. Lumilikha ng isang banayad na ingay na tila sumasabay sa mabilis na pintig ng kanyang puso. "Bakit mo ito ginagawa, Sofia?" Sa wakas ay naibulalas ni Marie. Ang kanyang boses ay isang mahinang kaluskos na puno ng pait. "Ano pa ang gusto mo? Nakuha mo na ang asawa ko. Nakuha mo na ang atensyon ng biyenan ko. Bakit kailangan mo pa akong hiyain ng ganito?" Isang nakakapangilabot na tawa ang pinakawalan ni Sofia. Lumapit siya kay Marie, sapat na malapit upang maramdaman ni Marie ang init ng hininga nito sa kanyang tainga. Ang boses ni Sofia ay bumaba sa isang bulong na tila nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. "Gusto mo bang malaman ang sikreto, Marie?" Bulong ni Sofia, ang kanyang nangiti ay tila isang punyal na nakatutok sa lalamunan ni Marie. "Walang bata, hindi ako buntis. Isang malaking palabas lang ang lahat para mapabilis ang pagpirma mo sa divorce papers." At ang nakakatawa, naniwala si Alejandro dahil desperado siyang makahanap ng rason para itapon ka. "I'm just here for the money, Marie. And once the Alcantara wealth is in our hands, itatapon ko rin siya gaya ng ginawa niya sa'yo." Ang mundo ni Marie ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang laso ni Sofia ay tuluyan nang pumasok sa kanyang sistema, nagpapatigil sa kanyang daloy ng dugo. Ang bawat selula ng kanyang katawan ay sumigaw sa galit. Ang kawalang hiyaan ng babaeng ito ay wala ng kapantay. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang lahat ng luha niya, ay dahil lamang sa isang pekeng sanggol? Sa gitna ng kanyang matinding emosyon, hindi na nakapag-isip si Marie. Ang kanyang kamay, nabasa pa ng tubig at sabon, ay mabilis na lumipad sa hangin. Balak na dapuan ang mukha ng babaeng mapanlinlang. Ngunit bago pa man tumama ang kanyang palad sa pisngi ni Sofia, isang malakas na tunog ng pagsara ng pinto ang umalingaw-ngaw sa kusina. "Marie, anong ginagawa mo?" Ang bulyaw ni Alejandro ay parang isang kulog na nagpabagsak sa lahat ng lakas ni Marie. Pumasok ang lalaki sa kusina. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding poot at pagkadismaya. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Sofia. Mula sa pagiging demonyo, bigla itong naging biktima.
Napahawak siya sa kanyang tiyan at tila mangiyak-ngiyak na lumapit kay Alejandro. Alejandro, ayaw ko na rito. Natatakot ako. Hikbi ni Sofia, ang boses ay tila isang sugatang ibon. Gusto niyang saktan ng anak natin. Sinasabi niya na dapat mawala ang batang ito. Wala siyang sinasabing ganyan, Alejandro. Nagsisinungaling siya. Sigaw ni Mari, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at kawalan ng pag-asa. Siya ang nagsabi na hindi siya buntis. Sinabi niya na pera lang ang habol niya. Tumahimik ka. Ang bulyaw ni Alejandro ay mas malakas pa sa nauna. Lumapit siya kay Mari. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit na tila hindi na nakakakilala ng asawa. Nakita ko ang lahat. Nakita kong itataas mo ang kamay mo sa kanya. Ganyan ka na ba kadesperada, Mari? Ganyan ka na ba kasama para saktan ng isang inosenteng bata? Alejandro, makinig ka sa akin. Pagmamakaawa ni Mari, ang kanyang kamay ay dahan-dahang inabot ang braso ng asawa. Pakinggan mo ang totoo. Ngunit bago pa man madampi ang kanyang daliri sa balat ni Alejandro, isang malakas at marahas na tunog ng palad ang tumama sa pisngi ni Mari. Ang lakas ng sampal ay nagpadapa sa kanya sa malamig na sahig ng kusina. Ang kanyang paningin ay nagdilim sandali at ang lasa ng dugo ay dahan-dahang kumalat sa kanyang bibig. Nakalugmok si Mari sa sahig. Ang kanyang isang kamay ay nakahawak sa kanyang namamagang pisngi habang ang kabilang kamay ay pilit na sumusuporta sa kanyang nanghihinang katawan. Ang lamig ng tiles ay tila nanunuot sa kanyang buto, sumasabay sa panginginig ng kanyang buong pagkatao. Tiningnan niya si Alejandro mula sa ibaba. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinaglingkuran niya, ngayon ay nakatayo sa harap niya bilang kanyang sariling tagabitay. Wala ka ng puwang sa bahay na ito, Mari. Malamig na wika ni Alejandro. Ang boses ay puno ng pandidiri. Bukas na bukas din. Kukunin mo ang lahat ng basurang pag-aari mo at aalis ka rito. Huwag mo nang hihintayin na ipakakaladkad kita sa labas. Maging mapagpasalamat ka na hindi kita ipapakulong ngayong gabi. Tumalikod si Alejandro, inakbayan ng umiiyak, ngunit lihim na nakangiti na si Sofia at lumakad palayo. Ang tunog ng kanilang mga yabag sa pasilyo ay tila mga huling pako sa kabaong ng 7 taong pagsasama ni na Mari at Alejandro. Naiwan si Mari na nakadapa sa sahig, mag-isa sa dilim ng kusina. Ang tanging naririnig niya ay ang patak ng tubig mula sa gripo na hindi niya naisara. Isang malungkot at paulit-ulit na tunog na tila sumasabay sa pagtulo ng kanyang mga luha sa malamig na sahig. Sa gitna ng kanyang matinding pait at kahihiyan, isang kaisipan ang dahan-dahang bumangon sa kanyang wasak na diwa. Hanggang kailan mananatiling nakalubog sa putik ang isang hiyas bago ito tuluyang mawala ng kinang? O marahil, kailangan muna itong tapakan ng husto upang mahanap nito ang lakas na maging kasing tigas ng isang brilyante. Isang huling sulyap ang ibinigay ni Mari sa pintong dinaanan ni Alejandro. Ang kanyang mga mata ay hindi na lamang puno ng luha, kundi ng isang apoy na nagsisimula nang tumupok sa huling bakas ng kanyang pagiging martir. Tapos na ang pagtitiis, Papa. Masyado nang mahaba ang 7 taon para sa isang maling akala. Ang boses ni Mari ay tila isang tuyot na dahon na tinangay ng hangin sa gitna ng kadiliman ng hardin ng mga merkado. Nakatayo siya sa ilalim ng isang matandang puno ng nara. Ang kanyang kaisa-isang maleta ay nasa kanyang paanan. Ang mahapdi at namamagang pisngi ay tila isang selyo ng kanyang huling gabi bilang asawa ni Alejandro. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay may kasamang tunog ng pagguho ng isang pangarap na pilit niyang itinayo sa buhanginan ng kasinungalingan. Sa malayo, sa tapat ng malaking gate ng mansyon, nakita niya ang marangyang puting sasakyan ni Alejandro. Ang maliwanag na ilaw nito ay tumama sa kanyang mga mata, dahilan upang mapapikit siya sandali. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi
nang maalala niya ang isang lihim na siya lamang ang nakakaalam. Ang sasakyang yon, pati na ang bawat pako sa mansyong ito, ay lihim na pinunduhan ng Alcantara Group sa ilalim ng isang anonymous trust fund na para sana sa kanyang kinabukasan. Ang lalaking kumuha ng kanyang dangal ay kasalukuyang nagpapakasasa sa kayamanang hindi niya alam na pag-aari ng babaeng itinapon niya sa kalsada. Napanood ni Mari mula sa anino kung paano buksan ni Alejandro ang pinto para kay Sofia. Ang dalawa ay nagtatawanan. Ang bawat haplos ni Alejandro sa buhok ng kanyang kabit ay tila mga hiwa ng punyal sa kaluluwa ni Mari. Ang tunay na pait ay ang makitang masaya ang taong pumatay sa iyong pagkatao habang ikaw ay nakatayo sa putik ng iyong sariling sakripisyo. Dahan-dahang hinubad ni Mari ang kanyang lumang apron, ang simbolo ng 7 taon niyang pagkakaalipin sa kusina at sa pamilyang merkado. Ang telang yon ay puno ng amoy ng bawang, mantika at mga luhang pumatak sa bawat hapunan na hindi naman pinasalamatan. Imbes na itupi, marahas niya itong itinapon sa basang lupa. Hinayaan itong madumihan ng putik at mabura ang bawat bakas ng kanyang pagiging martir. Ang akala ko, ang pagtitiis ay kabanalan. Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ng dumi sa kanyang mga kamay. Ngunit ang pagtitiis sa harap ng kasamaan ay hindi kabanalan. Ito ay pakikipagsabwatan sa sarili mong kamatayan. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumalaw sa kanyang cellphone. Ang bawat pindot niya sa screen ay tila pagpunit sa isang makapal na belo na nagtatago sa kanyang tunay na mukha. Sa loob ng 7 taon, ang numerong ito ay nanatiling nakabaon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang memorya. Isang tawag lamang at ang mundong kanyang iniwan ay muling magbubukas. Hindi nagtagal. Ang tunog ng ring sa kabilang linya ay tila isang tibok ng puso na muling nabuhay. Rafael. Ang boses ni Mari ay gumaralgal, ngunit may bagong lakas na nagmumula sa kanyang kailaliman. Sunduin mo ako. Tapos na ang pagtitiis ko. Oras na para bawiin ang korona na matagal ko nang ibinaon sa limot. Sa kabilang linya, ang katahimikan ay tila na puno ng pag-asa. Mari, 7 taon kitang hinintay. 7 taon akong nagbantay sa anino mo. Sabihin mo kung nasaan ka. At sisiguraduhin kong bukas na bukas din. Hihilingin ng mga merkado na sana ay hindi ka na lang nila nakilala. Nasa labas ako ng mansyon. Sagot ni Mari habang nakatingin sa nagliliwanag na bintana ng silid ni na Alejandro at Sofia. Dalhin mo ang lahat ng dokumento. Ang Alcantara Group ay magsasagawa ng isang grand cleaning at uunahin natin ang dumi sa bahay na ito. Ibinaba ni Mari ang tawag. Ang bawat segundo ng kanyang paghihintay ay tila isang eternidad. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang kaba ay hindi na dahil sa takot kay Doña Lourdes o sa galit ni Alejandro. Ang kaba niya ay dahil sa pananabik na makitang muli ang kanyang tunay na sarili. Ang Mari Alcantara na hindi yumuyuko. Ang Mari Alcantara na kayang magpabagsak ng isang kumpanya sa loob lamang ng isang gabi. Ang malakas na ugong ng makina ng isang itim na sasakyan ay dahan-dahang bumasag sa katahimikan ng kalsada. Ang bawat pag-ikot ng gulong nito sa aspalto ay tila isang babala para sa mga taong nasa loob ng mansyon. Huminto ang sasakyan sa kanyang tapat at ang pagbukas ng pinto nito ay naglabas ng isang liwanag na tumapos sa kadiliman ng kanyang gabi. Lumabas ang isang lalaking nakasuit. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad at pagmamahal. Si Rafael. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay kinuha niya ang maleta ni Mari at binuksan ang pinto para sa kanya. Ang paghawak ni Rafael sa siko ni Mari ay banayad. Tila ba tinitiyak na hindi ito muling mababasag. Bago pumasok sa sasakyan, lumingon si Mari sa huling pagkakataon sa gate ng mga merkado. Isang malamig na hangin ang umihip, tila naglilinis sa kanyang bawat hininga. Ang babaeng pumasok sa sasakyang iyon ay hindi na ang asawang si Mari na kayang saktan
at insultuhin. Habang umaandar ang sasakyan palayo, isang itim na envelope ang naiwan ni Mari sa tapat ng gate. Sa loob niyon ay isang maikling sulat na magpapabago sa kapalaran ng lahat ng taong nasa loob ng bahay na yon sa pagsapit ng umaga. Ngunit ano ang nakasulat sa loob ng envelope na yon na magdudulot ng isang mas malaking lindol sa buhay ni Alejandro kaysa sa pag-alis ni Mari? At paano tatanggapin ni Alejandro ang katotohanang ang babaeng kanyang tinadyakan ay siya palang may-ari ng lupang kanyang tinatayuan? Sa loob ng sasakyang yon, ang katahimikan ay tila isang malambot na kumot na bumabalot sa pagod na katawan ni Marie. Ang amoy ng mamahaling leather at ang banayad na lamig ng aircon ay malayo sa amoy ng bawang at usok ng kusina na naging buhay niya sa loob ng 7 taon. Sumandal siya sa upuan, ipinikit ang kanyang mga mata at hinayaang lamunin ng katahimikan ang bawat ingay ng panunumbat ni Alejandro na paulit-ulit pa ring tumutunog sa kanyang pandinig. "You're home, Mari," mahinang wika ni Rafael habang ang sasakyan ay dahan-dahang humihinto sa harap ng isang naglalakihang gate na gawa sa itim na bakal. Sa isang kumpas ng remote, ang dambuhalang gate ng Alcantara Estate ay bumukas ng walang ingay, tila isang higanting nagigising mula sa mahabang pagtulog. Ang mahabang driveway na napapalibutan ng mga matatandang puno ng akasya ay nagliliwanag sa ilalim ng mga garden lights, nagbibigay ng isang maringgal na sulyap sa mansyong matagal nang nangulila sa tunay nitong may-ari. Pagkababa ng sasakyan, naramdaman ni Mari ang banayad na simoy ng hangin na tila humahalik sa kanyang mga pisngi. Ang bawat hakbang niya sa marmol na hagdanan patungo sa pangunahing pinto ay tila pagbawi sa bawat sentimetro ng kanyang pagkatao na kinuha ng mga merkado. Ang mga tauhan sa loob ng bahay, mga taong nakakakilala sa kanya simula pagkabata, ay nakahanay sa pasilyo, nakayuko ang mga ulo bilang tanda ng paggalang. "Welcome back, Chairman Mari." Sabay-sabay nilang bati, ang kanilang mga boses ay puno ng kagalakan at katapatan. Hindi sumagot si Marie. Tumuloy siya sa ikalawang palapag, diretso sa pribadong opisina ng kanyang namayapang ama. Ang silid na yon ay nanatiling eksakto kung paano ito iniwan ng kanyang ama. Ang amoy ng lumang papel, ang mabigat na mesa na gawa sa narra, at ang malalaking bintana na nakaharap sa hardin. Dahan-dahan siyang umupo sa malaking swivel chair, hinaplos ng kanyang mga daliri ang makinis na ibabaw ng mesa. Sa gitna niyon ay may isang maliit na kwadro, isang litrato nilang mag-ama noong siya ay musmos pa lamang. Doon, sa gitna ng katahimikan, ang unang patak ng luha ni Mari ay bumagsak sa mesa. Hindi iyon luha ng sakit, kundi luha ng pagbabalik. "Nahanap ko na ang sagot, Papa," bulong niya sa hangin. Ang korona ay hindi para sa mga taong marunong lamang tumanggap. Ang korona ay para sa mga taong handang itaya ang lahat para sa katarungan. Pumasok si Rafael, dala ang isang makapal na folder. Inilapag niya ito sa harap ni Mari. Ang bawat pahina sa loob niyon ay naglalaman ng mga dokumentong magpapabagsak sa bawat pangarap ni Alejandro. Ang mga bank accounts, ang mga peking loan na ginawa ni Alejandro gamit ang pangalan ni Marie, at ang listahan ng lahat ng assets ng mga merkado na sa katunayan ay nakasanla na sa Alcantara Group. "Ano ang susunod nating hakbang, Mari?" tanong ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay naghihintay ng hudyat. "The board of directors is asking for a meeting. Gusto nilang malaman kung kailan mo sisimulan ang pagbawi sa mga investments na ipinahiram natin sa Mercado Corporation." Tumingin si Mari sa labas ng bintana, sa madilim na langit na tila naghahanda para sa isang bagyo. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng pagpapakumbaba, ngayon ay nababalot ng isang awtoridad na hindi matitibag. "Huwag nating madaliin, Rafael," malamig na wika ni Mari. "Gusto kong lasapin nila ang huling gabi ng kanilang peking kaligayahan. Gusto kong maniwala sila na nagtagumpay silang itapon ako. Bukas, sa gaganaping anibersaryo ng Mercado Corporation, doon natin sisimulan ang pagbawi." Kinuha ni Marie ang isang panulat. Isang mabilis na pirma ang kanyang ginawa
sa ilalim ng isang dokumentong magpapatigil sa lahat ng operasyon ng kumpanya ni Alejandro sa pagsapit ng 8:00 ng umaga. At ang bahay, Mari? Tanong muli ni Rafael. The Mercado Mansion is under your name as part of the trust fund. Do you want them evicted tonight? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Mari. No, hayaan mo silang matulog sa ilalim ng bubong na pag-aari ko. Bukas, kapag wala na silang babalikan, doon nila malalaman na ang bawat pagkain na isinusubo nila at ang bawat hanging nilalanghap nila sa loob ng bahay na yon ay galing sa kamay ng babaeng tinawag nilang basura. Tumayo si Mari at lumakad patungo sa malaking salamin sa sulok ng silid. Tiningnan niya ang kanyang sarili. Ang namamagang pisngi ay tila isang mantsa. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang mga brilyante. Ang pagbabago ay hindi lamang sa kanyang pananamit o sa kanyang paligid, kundi sa apoy na muling sumiklab sa kanyang kaluluwa. Ngunit sa gitna ng kanyang paghahanda, isang lumang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Isang lihim na ibinulong sa kanya ni Alejandro noong mga unang buwan ng kanilang kasal, isang lihim na maaaring maging huling pako sa kabaong ng pamilya Mercado kung ito ay mapatunayan. Ano ang lihim na yon na maaaring maging dahilan upang hindi lamang mabangkarote si Alejandro, kundi mabulok din siya sa loob ng kulungan habang buhay? At handa ba si Mari na gamitin ito kahit na may kinalaman ito sa kanyang sariling nakaraan? Sir, pull out na po ang lahat ng funds ng Alcantara Group. Zero balance na po ang ating operating account at ang lahat ng ating mga tseke ay nagbabounce na simula pa. Kaninang 8:00 ng umaga, ang boses ng accountant ni Alejandro ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang marangyang opisina. Ang lalaking kanina lamang ay kampanteng nakasandal sa kanyang leather chair ay biglang napatayo. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila ba ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay sabay-sabay na lumubog sa sahig. Ang bawat salitang binitawan ng empleyado ay tila isang malakas na sampal na nagpagising sa kanya mula sa isang magandang panaginip. Sa gitna ng kaguluhan sa opisina ng mga Mercado, si Mari naman ay tahimik na nakaupo sa balkonahe ng kanyang mansyon. Nakasuot siya ng isang mahabang nightgown na gawa sa purong sutla. Ang tela ay dahan-dahang humahalik sa kanyang balat habang iniinom niya ang mainit na tsaa. Ang bawat hininga niya ay puno ng kalayaan, malayo sa amoy ng maduming basahan at sa bigat ng mga utos ni Doña Lourdes. Pinagmamasdan niya ang pagsikat ng araw sa malawak na hardin, isang tanawing 7 taon niyang hindi nakita dahil abala siya sa pagsisilbi sa mga taong walang utang na loob. Ang kapayapaan sa paligid ni Mari ay kabaligtaran ng bagyong namumuo sa buhay ni Alejandro. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na binubuksan ang kanyang laptop, umaasang may naganap lamang na pagkakamali sa system. Ngunit ang bawat pulang numero na nakikita niya sa screen ay tila mga matatalim na karayom na tumutusok sa kanyang mga mata. Hindi maaari ito. Bulyaw ni Alejandro sa kawalan. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at takot. Ang Alcantara Group ang bumubuhay sa atin. Bakit nila tayo bibitawan ng walang pasabi? Tawagan ninyo ang chairman. Ngayon din. Ngunit walang sumasagot sa kanyang mga tawag. Ang bawat linya ay tila naging isang pader na hindi niya kayang buwagin. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, pumasok si Doña Lourdes sa opisina. Ang mukha ng matanda ay puno ng galit at kaba. Alejandro, ano itong naririnig ko? Bakit sinasabi ng mga katulong na wala na tayong pambayad sa kuryente at tubig? Tanong ni Lourdes. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng panunumbat. Kasalanan ito ng babaeng yon. Simula nang umalis si Mari, naging malas na ang bahay na ito. Isang malaking malas ang dinala niya sa pamilya natin. Hindi ngayon ang oras para sa pamahiin, Mama. Balik na sigaw ni Alejandro habang marahas na sinusuntok ang mesa. Ang tunog ng kanyang kamao na tumatama sa kahoy ay tila isang babala ng kanyang sariling pagbagsak. Kailangan ko ng pera.
Kailangan ko ng cash para hindi tayo tuluyang mabaon. Biglang naalala ni Alejandro ang isang bagay. Ang mukha ni Mari na puno ng pasensya. Ang mga kamay nito na palaging may hawak na pitaka tuwing may kailangang bayaran sa bahay. Sa kanyang isip, si Mari ay isang matipid na asawa. Isang taong tiyak na may naitabing pera mula sa maliit na allowance na ibinibigay niya rito sa loob ng 7 taon. Kinuha ni Alejandro ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagdial sa lumang numero ni Marie. Isang numerong inakala niyang hindi na niya muling tatawagan pagkatapos niya itong palayasin. Ang boses ng telepono sa kabilang linya ay tila isang mabagal at nakakainis na tibok ng puso. Sa ikatlong ring, may sumagot. Mari, nasaan ka? Ang boses ni Alejandro ay hindi na ang mapagmataas na boses ng isang asawa, kundi ang boses ng isang taong nalulunod at naghahanap ng anumang mahahawakan. Makinig ka sa akin. Alam kong may naitabi kang pera mula sa mga allowance na ibinigay ko sa iyo sa loob ng 7 taon. Ibalik mo yan dito sa bahay. Ngayon din, kailangan ng kumpanya ang perang yan. Huwag kang maging makasarili. Isang malamig at marahang tawa ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang tawang hindi kailanman narinig ni Alejandro mula kay Marie. Isang tawang puno ng kapangyarihan at pangungutya. Allowance si Alejandro? Wika ni Marie. Ang boses ay kasing talim ng isang brilyante. Ang bawat sentimo na ibinigay mo sa akin ay ginamit ko sa pagpapakain sa iyo, sa pagbabayad ng mga utang ng ina mo, at sa paglilinis ng mga dumi na iniwan ninyo. Wala akong naitabi para sa iyo dahil lang totoo, ikaw ang may malaking utang na loob sa akin. Anong sinasabi mo? Mari, huwag mo akong galitin. Isang hampas lupa ka lang bago kita pinakasalan. Sigaw ni Alejandro, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang ang pawis ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang noo. Hampas lupa? Pag-uulit ni Marie at muli siyang tumawa ng marahan. Siguraduhin mong nakahawak ka ng mahigpit sa upuan mo, Alejandro, dahil ang lupang kinatatayuan mo, ang kumpanyang ipinagmamalaki mo, at ang bawat hanging nilalanghap mo sa loob ng opisina mo ay pag-aari ko na. Mula sa sandaling ito, ang Alcantara Group ay hindi na ang inyong investor. Kami na ang inyong may-ari. Natigilan si Alejandro. Ang tunog ng kanyang sariling paghinga ay tila naging isang nakakabinging ingay sa kanyang pandinig. Bago pa man siya makapagsalita, ang pintuan ng kanyang opisina ay bumukas ng marahas nang walang katok. Pumasok ang isang grupo ng mga lalaking nakasuit, dala ang mga legal na dokumento na may selyo ng korte. Mr. Alejandro Mercado? Wika ng isa sa mga lalaki, ang boses ay formal at walang emosyon. Kami ay mula sa Sheriff's Office. Dala namin ang Notice of Eviction at Rate of Execution para sa lahat ng assets ng Mercado Corporation at sa inyong tinitirhang mansyon. Kayo ay binibigyan lamang ng isang oras upang lisanin ang gusaling ito. Ang cellphone sa kamay ni Alejandro ay dahan-dahang nadulas at bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagtama nito sa tiles ay tila ang huling pako sa kabaong ng kanyang karangyaan. Tumingin siya sa kanyang ina, na ngayon ay nakalupasay na sa sahig dahil sa sobrang gulat. Sa kabilang linya, hindi pa rin ibinababa ni Mari ang tawag. Naririnig niya ang bawat kaguluhan, ang bawat hikbi ni Doña Lourdes, at ang bawat mura ni Alejandro. Pinatay niya ang tawag ng may isang malalim na buntong hininga. Tumayo si Mari sa balkonahe at tumingin sa dapit hapon. Ang pagguho ng mga merkado ay nagsimula na. Ngunit bakit tila may isang mas malalim pang lihim na naghihintay na mabunyag? Isang lihim na nakatago sa loob ng itim na folder na kinuha niya sa mansyon. Isang lihim na maaaring magpabago sa tingin niya sa kanyang sariling pamilya. Sino nga ba ang tunay na may akda ng kanyang paghihirap? Si Alejandro lang ba? O may mas malaking anino na nagmamanipula sa lahat mula pa sa simula? Wala na tayong dangal, Alejandro. Tingnan mo ang sarili mo.
Namamalimos tayo ng pagkakataon sa mga taong dati ay yumuyuko sa atin. Ang bulyaw ni Doña Lourdes ay tila isang matalim na kidlat na gumuhit sa loob ng maliit at lumang taxi na kanilang sinasakyan patungo sa Manila Hotel. Ang matanda ay pilit na isinisiksik ang kanyang katawan sa suot na mamahaling gown na tila ba ang tela ay tumututol na sa kanyang pagiging mapagpanggap. Sa tabi niya, si Alejandro ay tahimik na nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang mga mata ay malalim ang itim na bilog sa paligid. Tanda ng mga gabing walang tulog simula nang gumuho ang kanyang mundo. Sa labas ng hotel, ang mga kislap ng kamera at ang tunog ng mga mamahaling sasakyan na dahan-dahang humihinto sa red carpet ay tila isang malakas na sampal sa kanilang kahirapan. Ang bawat tawanan ng mga elitistang panauhin ay tila mga tinik na tumutusok sa balat ni Alejandro. Sila ay narito hindi bilang mga espesyal na panauhin, kundi bilang mga desperadong anino na umaasang makakalusot sa loob ng Grand Charity Gala upang makiusap sa bagong chairman ng Alcantara Group. Sa kabilang banda, sa loob ng isang presidential suite sa itaas na bahagi ng hotel, ang paligid ay nababalot ng katahimikan at karangyaan. Nakatayo si Marie sa harap ng isang dambuhalang salamin, habang ang dalawang makeup artist ay dahan-dahang inaayos ang huling hibla ng kanyang buhok. Ang kanyang suot na gown ay gawa sa luadyo, ang kulay ng dugong dumanak sa kanyang puso, at ang kulay ng apoy na muling nagpaliyab sa kanyang pagkatao. "You look breathtaking, Marie," mahinang wika ni Rafael habang dahan-dahang inilalagay ang isang kwintas na gawa sa mga pambihirang brilyante sa leeg ni Marie. Ang lamig ng mga bato sa kanyang balat ay tila nagpapaalala sa kanya na ang init ng kusina ay wala na, at ang tanging nararapat sa kanya ay ang lamig ng kapangyarihan. Tiningnan ni Marie ang kanyang sariling refleksyon. Ang babaeng nasa salamin ay hindi na ang Marie na umiiyak habang naglilinis ng tiles. Ang kanyang mga mata ay kasing talim ng isang agila, at ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad, na tila ba ang bawat hibla ng kanyang gown ay dinala ang bigat ng 7 taon niyang pagtitiis. "Handa ka na ba?" tanong ni Rafael. Ang boses ay puno ng paghanga at proteksyon. "Higit pa sa kahapon, Rafael," sagot ni Marie. Ang boses ay kasing lamig ng gabi. "Gusto kong makita nila ang bawat sentimo na kinuha nila sa akin na nakasuot sa aking katawan ngayong gabi. Gusto kong malaman nila na ang basura na itinapon nila ay ang siyang magmamay-ari ng kanilang bukas." Sa ibaba sa ballroom, ang kaguluhan ay nagsisimula na. Nagtagumpay sina Alejandro at Sofia na makalusot sa loob gamit ang kanilang mga lumang koneksyon, ngunit ang bawat taong lumalapit sa kanila ay tila umiiwas sa amoy ng kamalasan. Si Sofia ay pilit na itinatago ang kanyang kaba, habang si Alejandro ay panay ang lumingon sa paligid, naghahanap ng anino ng bagong chairman. Alejandro, ayun na ang bawat mata sa ballroom ay nakatuon sa itaas. Bulong ni Sofia habang humahawak sa braso ng lalaki. Biglang bumukas ang dambuhalang pintuan sa itaas ng malaking hagdanan. Ang tunog ng marahang paghakbang ng mga sapatos na kristal sa marmol na hagdanan ay tila isang matamis na himig na pumatay sa lahat ng ingay sa loob ng ballroom. Ang bawat panauhin ay natigilan, ang mga baso ng champagne ay nanatiling nakataas sa hangin, habang ang isang liwanag mula sa spotlight ay dahan-dahang gumapang patungo sa itaas. Isang tinig mula sa mikropono ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom, isang boses na puno ng paggalang at takot. "Ladies and gentlemen, let us all welcome the woman who will lead the future of our industry, the new chairman of the Alcantara Group, Mrs. Marie Alcantara." Ang tunog ng mga bulungan sa paligid ay tila naging isang malakas na ugong sa pandinig ni Alejandro. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita niya ang isang pamilyar na anino na dahan-dahang bumababa sa hagdanan. Ang luwadyo ng gown ay tila sumasayaw sa bawat hakbang nito, at ang ningning ng mga brilyante sa leeg nito ay tila naging mga matatalim na liwanag na bumulag sa kanyang paningin. Napatanga si Alejandro.
Ang kanyang mga labi ay dahan-dahang bumuka, ngunit walang salitang lumabas. Ang babaeng nasa harap niya, ang babaeng tinitingala ng lahat ng pinakamakapangyarihang tao sa bansa, ay ang babaeng sadyang kinaladkad niya palabas ng kanyang bahay noong nakaraang gabi. Ang bawat hakbang ni Mari patungo sa podium ay tila isang malakas na pintig ng tambol sa dibdib ni Alejandro. Ang bawat tingin ng mga panauhin ay tila mga matatalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang balat. Si Doña Lourdes ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang rosaryo ay dahan-dahang nadulas sa kanyang mga daliri at bumagsak sa sahig nang walang tunog. Huminto si Mari sa harap ng mikropono. Tiningnan niya ang buong ballroom, ngunit ang kanyang mga mata ay sandaling huminto sa kinaroroonan ni na Alejandro at Sofia. Isang maliit at matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngiti na hindi kailanman nakita ni Alejandro mula sa kanyang asawa. "Good evening everyone," wika ni Mari. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom, kasing linaw ng kristal at kasing bigat ng isang hatol. "Tonight, we celebrate not just success, but the restoration of what was lost. We celebrate the end of lies and the beginning of a new reign where injustice will never have a place." Naramdaman ni Alejandro ang paglambot ng kanyang mga tuhod. Ang bawat hininga niya ay tila naging isang masakit na paghihirap. Ang babaeng itinapon niya na parang dumi ay nakatayo sa harap niya bilang kanyang sariling hukom. Ano ang gagawin ni Alejandro ngayong ang katotohanan ay nakatayo na sa kanyang harapan? At hanggang saan ang kayang gawin ni Mari upang siguruhing ang bawat luhang pumatak sa kanyang pisngi ay may katumbas na kabayaran sa bawat isa sa kanila? "Mari, asawa ko." Ang boses ni Alejandro ay tila isang basag na plaka na pilit inuulit ang isang awit na wala na sa tono. Ang panginginig ng kanyang mga labi ay sapat na upang ipakita ang matinding takot at pagkalito na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Sa gitna ng nagniningning na ballroom, ang lalaking dati ay tinitingala dahil sa kanyang mapagpanggap na kapangyarihan ay tila naging isang maliit at kaawa-awang anino sa harap ng babaeng kanyang minaliit. Nakatayo si Mari sa huling baitang ng hagdanan. Ang kanyang luwadyo na gown ay dahan-dahang humahalik sa marmol na sahig. Ang bawat kislap ng mga kamera ng mga mamamahayag ay tila mga kidlat na naglalantad sa bawat dumi sa mukha ni Alejandro. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay kasing bigat ng isang hatol ng kamatayan, kung saan ang bawat panauhin ay naghihintay sa susunod na kabanata ng teleseryeng nagaganap sa kanilang harapan. "Mr. Mercado," ang boses ni Mari ay umalingaw-ngaw, kasing lamig ng bakal at kasing talim ng isang punyal. Hindi siya gumamit ng asawa, hindi siya gumamit ng pangalan. Ang bawat pantig ng kanyang pagtawag ay tila isang formal na pagpunit sa kanilang 7 taong pagsasama. "Masyado yatang malakas ang loob ninyong pumunta sa pagtitipong ito ng walang imbitasyon. Ang akala ko ba ay abala kayo sa pag-aayos ng inyong mga maleta? Mari, please, mag-usap tayo." Pagmamakaawa ni Alejandro habang dahan-dahang lumalapit, ang kanyang mga kamay ay nakaabot na tila ba hihingi ng tawad, ngunit ang bawat hakbang niya ay hinaharangan ng 2 malalaking bodyguard ni Rafael. "Hindi ko alam. Hindi ko nalaman na ikaw pala ang..." "Pakinggan mo ako, baby. Nagkamali ako. Nadala lang ako ng galit, kaya ko nagawa yon." Isang marahang tawa ang pinakawalan ni Marie. Isang tawang tila musika ng paghihiganti na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang dibdib. Ang tunog ng kanyang tawa ay humalo sa marahang kalansing ng mga kristal na chandelier sa itaas, na tila ba pati ang kapaligiran ay nakikigulo sa kahihiyan ni Alejandro. "Nagkamali ka?" Pag-uulit ni Mari habang dahan-dahang humahakbang patungo sa kanya. "Nagkamali ka ba noong pinirmahan mo ang pangalan ko sa mga loan contracts na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso? Nagkamali ka ba noong dinala mo ang babaeng yan sa anibersaryo natin at sinabing basura ako? O nagkamali ka
dahil nalaman mo lang ngayon na ang basurang itinapon mo ay ang siyang may hawak ng iyong leeg? Sa tabi ni Alejandro, si Sofia ay tila isang basang sisiw na pilit nagtatago sa likod ng lalaki. Ang kanyang dating matapang na mukha ay nabalot ng maputlang takot at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na iniaayos ang kanyang buhok. Nang magtama ang paningin nila ni Mari, mabilis siyang umiwas. Tila ba ang tingin ni Mari ay isang apoy na nakakasunog ng balat. At ikaw, Sofia, wika ni Mari, ang kanyang boses ay bumaba, ngunit mas lalong naging matalim. Kumusta ang baby? Ang sabi mo ay kailangan ninyo ng marangal na posisyon para sa tagapagmana ng mga merkado. Nakakalungkot isipin na ang marangal na posisyong sinasabi mo ay mauuwi sa isang masikip na selda. Biglang bumukas ang dambuhalang pintuan ng ballroom. Ang tunog ng mabibigat na yabag ng mga sapatos na yari sa balat ay bumasag sa tensyon ng bulwagan. Pumasok ang isang grupo ng mga pulis at mga tauhan mula sa National Bureau of Investigation. Ang bawat kislap ng kanilang mga badge ay tila mga bituin na nagbabadya ng isang madilim na gabi para sa mga merkado. Mr. Alejandro Mercado, Mrs. Lourdes Mercado, and Miss Sofia Valdez? Ang boses ng opisyal ay formal at walang bahid ng emosyon. We have a warrant for your arrest regarding charges of grand financial fraud, identity theft, and falsification of public documents. Maari ba kayong sumama sa amin ng mahinahon? Ang boses ng opisyal ay tila isang malakas na pasabog sa loob ng ballroom. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan. Ang tunog ng kanilang mga boses ay tila isang koro ng paghatol. Si Doña Lourdes na kanina pa nakatayo sa gilid na tila isang statwa ng kahihiyan ay biglang napasigaw. Hindi maaari ito. Hindi niyo kami pwedeng hawakan. Kami ay mga merkado. Sigaw ng matanda. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng desperasyon. Ang kanyang rosaryo ay tuluyan ng bumagsak sa sahig. Lumilikha ng isang maliit na kalansing bago kumalat ang mga butil nito sa bawat sulok. Dahan-dahang lumapit si Mari kay Alejandro. Sapat na malapit upang maamoy niya ang pawis ng takot mula sa lalaki. Tinitigan niya ito sa mga mata. Mga matang 7 taon niyang sinamba. Ngunit ngayon ay tila wala ng halaga kaysa sa alikabok sa kanyang sapatos. Inabot ni Mari ang kwelyo ng suit ni Alejandro at dahan-dahang pinagpaga ng isang maliit na mansa ng alikabok doon. Ang kanyang bawat kilos ay banayad. Tila isang mapagmahal na asawa, ngunit ang bawat haplos niya ay tila isang pagmarka sa isang hayop na kakatayin. Pinatunayan mo lang ang sinabi ko, Alejandro. Bulong ni Mari, ang kanyang hininga ay mainit sa tainga ng lalaki. Hindi mo ako minahal. Minahal mo lang ang pakinabang na nakukuha mo sa akin. At ngayong wala na akong ibibigay sa iyo kundi katarungan, panoorin mo kung paano ko kukunin ang bawat hininga ng karangyaan na ninakaw mo sa akin. Isang malakas na tunog ng metal na naglalapat ang umalingaw-ngaw sa ballroom. Ang tunog ng mga posas na dahan-dahang ikinakabit sa mga kamay ni Alejandro. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak at ang kanyang tindig ay tuluyang gumuho. Habang hinihila siya ng mga pulis palabas, ang bawat kislap ng kamera ay naging isang selyo ng kanyang pagkatalo. Pinanood ni Mari ang bawat hakbang nila palayo. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang bungsang ng tagumpay ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Lumingon siya kay Rafael, na noon ay nakatayo sa kanyang likuran, tila isang matibay na pader ng proteksyon. Tapos na ba, Mari? Tanong ni Rafael. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Ito pa lang ang simula, Rafael. Sagot ni Marie habang tinitingnan ng isang itim na envelope na hawak ng isa sa mga NBI agent. Ang folder na naglalaman ng dokumentong nakuha niya sa library. Dahil ayon sa mga papel na ito, hindi lang si Alejandro ang may kasalanan sa pagkamatay ng kumpanya ni Papa. May isang pangalang nakasulat dito na hindi ko inaasahan. Sino ang pangalang tinutukoy ni Mari na nakatago sa lihim na folder? At paano nito babaguhin
ang kanyang tingin sa mga taong pinagkatiwalaan niya sa buong buhay niya. Ang dumi mo na, Alejandro. Ang dumi-dumi mo na. Ang boses ni Mari ay tila isang malamig na bulong na humihiwa sa kailaliman ng mantsadong semento ng visiting room sa loob ng city jail. Nakaupo siya sa harap ng isang mesang kahoy na puno ng mga ukit ng pangalan ng mga dating bilanggo, mga ukit ng desperasyon na tila sumasalamin sa kasalukuyang kalagayan ng lalaking nasa harap niya. Ang amoy ng disinfectant na humahalo sa amoy ng pawis at luma ng pasilidad ay tila isang malakas na sampal sa alaala ng marangyang buhay na dati nilang pinagsaluhan. Sa kabilang panig ng mesa, si Alejandro ay hindi na ang makisig at mapagmataas na CEO na dati ay tinitingala sa bawat boardroom. Ang kanyang suot na kulay kahel na uniforme ay tila isang selyo ng kanyang kahihiyan. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mga mata ay lubog at napapalibutan ng itim na bilog, at ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig habang pilit na iniabot ang kamay ni Mari sa ibabaw ng mesa. Mari, please, kailangan mo akong ilabas dito. Pagmamakaawa ni Alejandro, ang kanyang boses ay basag at puno ng hikbi na tila isang batang nawawala. Hindi ko kayang tumagal dito. Pinagkakaisahan nila ako sa loob. Mari, asawa mo ako. 7 taon tayong nagsama. Maari mo namang bawiin ang kaso, di ba? Sabihin mo na lang na nagkamali ka, na pirma mo talaga yon. Tiningnan siya ni Mari ng matagal. Walang galit, walang poot, kundi isang malalim na pagkahabag na tila ba tinitingnan niya ang isang estrangherong nasagasaan sa kalsada. Ang bawat salita ni Alejandro ay tila mga tuyot na dahon na tinatangay ng hangin. Walang bigat, walang saysay. 7 taon, Alejandro, mahinang sagot ni Mari habang dahan-dahang inilalabas ang isang itim na folder mula sa kanyang mamahaling bag. Sa loob ng 7 taon, binigay ko sa iyo ang lahat. Ang talino ko, ang puso ko, pati ang kaluluwa ko. Pero ano ang ginawa mo? Ginamit mo ang pangalan ko para sa sarili mong kasakiman. At ngayon, hinihiling mo na iligtas kita? Nagawa ko lang yon dahil sa pressure ni Mama, dahil kay Sofia. Sigaw ni Alejandro. Ang boses ay tila isang desperadong pagtatangka na isisi sa iba ang sariling kasalanan. Si Sofia, siya ang nagtulak sa akin sa lahat ng ito. Mari, mahal kita. Maniwala ka. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Mari. Binuksan niya ang folder at iniharap ang isang pirasong papel kay Alejandro. Isang report mula sa Bureau of Immigration at isang kopya ng bank transfer sa ibang bansa. Mahal mo ako? O mahal mo ang pera ko? Tanong ni Mari. Ang bawat salita ay tila isang matalim na karayom. Tingnan mo ito, Alejandro. Habang nakaupo ka rito at naghihintay sa akin, si Sofia ay nakalabas na ng bansa kagabi. Dala niya ang huling 2 milyong piso na natitira sa iyong lihim na account. Ang perang inakala mong para sa kinabukasan ninyo ng anak niyo. Nanlaki ang mga mata ni Alejandro. Ang kanyang paghinga ay tila naging isang masakit na paghihirap. Hindi maaari yan. Sabi ni Sofia, sasamahan niya ako hanggang sa huli. Wala nang anak, Alejandro. Wala nang Sofia. Dagdag ni Mari, ang boses ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng kanilang mga paa. Iniwan ka niya sa oras na nalaman niyang wala ka ng silbi. Iyan ang uri ng taong pinili mo, kapalit ng babaeng naging tapat sa iyo sa loob ng 7 taon. Ang bawat sentimong pinaghirapan mo sa pamamagitan ng pandaraya ay naglaho na kasama ng babaeng inakala mong pag-asa mo. Ang tunay na tunog ng isang pusong nawawasak ay hindi isang malakas na pagsabog, kundi isang tahimik na pagtangis sa gitna ng kadiliman. Napayuko si Alejandro, ang kanyang mga luha ay pumatak sa mesang kahoy, nabubura ang ilan sa mga ukit niyon. Ang kanyang mga balikat ay gumuho, at ang huling bakas ng kanyang pagiging mapagmataas ay tuluyan ng naglaho. Tumayo si Marie. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa semento ay tila isang formal na pagwawakas
ng isang kabanata ng kanyang buhay. Hindi na niya kailangan ng paghingi ng tawad ni Alejandro. Ang makita itong nakaharap sa katotohanan ng sarili nitong kataksilan ay sapat ng kabayaran. Mari, huwag mo akong iwan, sigaw ni Alejandro habang hinihila siya ng mga jail guard pabalik sa loob. Ang tunog ng marahas na pagkiskis ng sapatos ng mga gwardya sa sahig ay tila isang babala ng kawalang pag-asa. Huminto si Mari sa pintuan. Lumingon siya ng bahagya. Sapat na upang makita ang wasak na anyo ng lalaking dati ay naging mundo niya. Ang kislap ng mga ilaw sa kisame ng kulungan ay tila nagpapatingkad sa kanyang kalayaan. Hindi kita iniwan, Alejandro. Huling wika ni Mari. Ikaw ang nagpasyang itapon ng bawat pagkakataon na ibinigay ko sa iyo. Maging kaibigan mo sana ang iyong konsensya sa loob ng rehas na ito. Dahil siya na lang ang tanging naiwan sa iyo. Sa paglabas ni Mari sa gate ng kulungan, ang sikat ng araw ay tila isang malaking yakap na tumanggap sa kanya. Ngunit sa loob ng kanyang bag, ang itim na folder ay tila naging mas mabigat. Binuksan niya muli ang huling pahina niyon. Isang dokumentong hindi pa niya ipinapakita kanina. Isang pangalan ang nakasulat sa ilalim ng isang selyadong transaksyon 7 taon na ang nakalilipas. Isang pangalang hindi dapat naroon. Isang taong malapit kay Mari na siyang unang nagmungkahi kay Alejandro na itago ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang alkantara. Sino ang taong ito na nagmaniobra sa buhay ni Mari simula pa noong una? At paano haharapin ni Mari ang katotohanang ang kanyang 7 taon na paghihirap ay hindi lang aksidente, kundi isang planadong bitag mula sa isang taong hindi niya inaasahan. Ang amoy ng umaalingasaw na estero ay sumasakal sa bawat hininga ni Doña Lourdes, isang halimuyak ng kabulukan na tila nanunuot sa kanyang balat na dati ay tanging mamahaling pabango lamang ang dinadampian. Nakaupo ang matanda sa isang silyang plastik na may lamat sa loob ng isang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Ang init ng tanghali ay tila isang mabigat na plansa na dumadagan sa kanyang likuran, dahilan upang ang kanyang suot na duster na gawa sa murang tela ay dumikit sa kanyang nanghihinang katawan. Wala na ang mga katulong na naghihintay sa kanyang bawat kumpas. Wala na ang marangyang hapagkainan na puno ng pilak at kristal. Sa harap niya ay isang platong plastik na naglalaman ng tuyot na isda at kanin na tila naging bato na sa lamig. Ang bawat pagsubo niya ay may kasamang pait ng pagsisisi. Bagaman sa kanyang isipan, ang kasalanan ay nananatiling nasa ibang tao. Mari, ang babaeng iyon ang sumira sa amin. Bulong ni Lourdes sa sarili. Ang kanyang boses ay nanginginig sa gutom at galit. Kung hindi siya umalis, hindi magkakaganito ang anak ko. Kung nanatili siyang tapat sa amin, may pambayad sana kami sa mga utang ni Alejandro. Ang tunay na tunog ng kahirapan ay hindi ang katahimikan, kundi ang ingay ng mga batang naghahabulan sa labas. Ang malakas na patak ng tubig mula sa gripo ng kapitbahay na tumatama sa isang timbang yari sa yero. At ang boses ng mga taong nag-uusap tungkol sa kanilang mga utang. Para sa isang babaeng lumaki sa karangyaan, ang bawat ingay na ito ay tila isang parusa na mas masakit pa sa pagkapiit sa loob ng selda. Napatayo si Lourdes nang makarinig siya ng isang kakaibang tunog. Ang dahan-dahang pag-ikot ng mga gulong ng isang mamahaling sasakyan sa maputik na kalsada ng kanilang barangay. Ang bawat pag-atras at pag-abante ng sasakyan ay tila isang himig na hindi nababagay sa lugar na yon. Isang itim na SUV ang huminto sa tapat ng kanyang barong-barong. Ang kislap ng pintura nito ay tila isang brilyante sa gitna ng tumpok ng basura. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang pares ng sapatos na gawa sa purong luwa. Trang ang dahan-dahang tumapak sa lupang puno ng putik. Lumabas si Mari. Suot ang isang simpleng puting bestido na tila nagbibigay ng liwanag sa madilim na pasilyo ng komunidad.
Ang kanyang tindig ay puno ng dangal. Malayo sa imahe ng asawang dati ay yumuyuko sa bawat bulyaw ni Lourdes. Mari, ang tawag ni Lourdes ay isang halong gulat at pag-asa. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan ng kanyang dampa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na iniaayos ang kanyang gulugulong buhok. Mari, anak, narito ka ba para tulungan kami? Alam ko na hindi mo matitiis ang iyong biyenan. Patawarin mo kami ni Alejandro. Nagkamali lang kami. Kailangan namin ng pera para mailabas siya sa kulungan. Tumingin si Mari sa matanda. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng paghihiganti, kundi isang malalim na pagod na tila ba tinitingnan niya ang isang pahina ng kasaysayan na matagal na niyang natapos basahin. Lumapit si Mari at dahan-dahang kinuha ang isang supot ng mga pagkain at gamot mula sa loob ng sasakyan. Narito ako para sa feeding program ng Alcantara Foundation, Doña Lourdes. Ang boses ni Mari ay kasing lamig ng semento, ngunit may himig ng katotohanan. Ang mga gamot na ito ay para sa inyong hypertension. Huwag ninyong kakalimutang inumin ang mga ito pagkatapos kumain. Inabot ni Mari ang supot sa matanda. Ang pagdapo ng mga daliri ni Mari sa magaspang na kamay ni Lourdes ay tila isang kuryente na nagpaalala sa matanda kung paano niya itinaboy ang kamay na ito noong huli silang magkita sa kapilya. Pero ang pera, Mari, ang mansyon natin, maari mo bang bawiin ang lahat? Pagmamakaawa ni Lourdes, ang kanyang mga luha ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang kulubot na pisngi. Kahit maliit na kwarto lang sa dating bahay natin, doon lang ako titira. Hindi ko kaya rito. Mamatay ako sa lugar na ito. Huminga ng malalim si Mari. Ang kislap ng kanyang kwintas sa ilalim ng araw ay tila isang paalala ng kanyang bagong simula. Ang mansyon ay hindi na inyo, Doña Lourdes. Ibinenta ko na ito at ang lahat ng proceeds ay napunta sa mga biktima ng financial fraud na ginawa ng inyong anak. Wika ni Mari. Ang bawat salita ay tila isang formal na pagpako sa pintuan ng nakaraan. Ang lugar na ito, ang kahirapang nararamdaman ninyo ngayon, ay hindi galing sa akin. Galing ito sa mga desisyong ginawa ninyo noong inakala ninyong ang kapangyarihan ay nasa pera at pananakit ng kapwa. Isang maliit na bata ang lumapit kay Mari at dahan-dahang humawak sa dulo ng kanyang bestido. Kinuha ni Mari ang bata at binuhat ito ng may pagmamahal. Isang eksenang tila sumasalamin sa pag-ibig na hindi kailanman nahanap ni Mari sa loob ng pamilya Mercado. Pinapatawad ko na kayo, Doña Lourdes. Dagdag ni Mari habang dahan-dahang humahakbang pabalik sa kanyang sasakyan. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Ang buhay ay may paraan ng pagtuturo sa atin ng leksyon. Sana ay matutunan ninyong hanapin ang inyong dangal sa gitna ng inyong pagbagsak. Dahil iyan lang ang tanging bagay na hindi ko kayang ibigay sa inyo. Sumakay si Mari sa sasakyan. Ang dahan-dahang pag-akyat ng salamin ng bintana ay tila isang huling tabing na naghihiwalay sa dalawang magkaibang mundo. Habang umaandar ang sasakyan palayo, nakita ni Mari sa side mirror ang anyo ni Lourdes na nakaluhod sa putikan. Yakap ang supot ng mga gamot na tila iyon na ang huling kayamanan sa mundo. Ngunit sa gitna ng kanyang pakikipag-ayos sa nakaraan, binuksan muli ni Mari ang itim na folder sa kanyang tabi. Ang pangalang nakasulat sa ilalim ng huling transaksyon ay tila nagnininga sa kanyang paningin. Ang taong nagmungkahi kay Alejandro na itago si Mari ay ang mismong taong kasalukuyang namamahala sa Alcantara Estate bago siya bumalik, ang kanyang tiyuhin na si Don Alberto. Bakit nais ni Don Alberto na manatiling isang katulong si Mari sa pamilya Mercado? At ano ang koneksyon ng kanyang tiyuhin sa pagkawala ng ilang mahahalagang assets ng mga Alcantara sa loob ng 7 taon? Tapos na ang laro, Tito Alberto. Alam ko na ang lahat. Ang boses ni Mari ay tila isang malamig na hampas ng hangin
sa gitna ng gabi sa loob ng marangyang opisina ng Alcantara Estate. Nakaupo siya sa likod ng dambuhalang mesa ng kanyang ama, habang sa harap niya ay nakatayo si Don Alberto, ang lalaking 7 taon niyang itinuring na pangalawang ama, ang taong nagmungkahi sa kanya na magpakumbaba at manatiling lihim sa pamilya Mercado para sa kanyang sariling kaligtasan. Ang tunog ng dahan-dahang pagbagsak ng itim na folder sa ibabaw ng mesa ay tila isang hatol na bumasag sa katahimikan ng silid. Namutla si Don Alberto. Ang kanyang mga mata ay pilit na umiiwas sa matalim na tingin ni Mari. Ang bawat paghinga niya ay tila naging isang masakit na paghihirap habang pinagmamasdan ng mga dokumentong nagpapatunay ng kanyang pakikipagsabwatan kay Alejandro upang unti-unting ubusin ang yaman ng mga Alcantara habang si Mari ay abala sa pagsisilbi sa kusina. Mari, anak, pakinggan mo ako. Pagmamakaawa ni Alberto, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Ginawa ko lang yon para protektahan ka. Alam mong delikado ang mundo ng negosyo para sa isang batang babaeng tulad mo noon. Proteksyon? Muling wika ni Mari. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang tawag ba sa pagpapakasal sa akin sa isang hayop na tulad ni Alejandro ay proteksyon? Ang tawag ba sa pagmamanipula sa diwa ko para maging alipin ay pagmamahal? Ninakawan niyo ako ng 7 taon ng aking buhay, tito. 7 taon na sana ay kapiling ko ang aking pamilya. Ngunit itinapon niyo ako sa impyerno para lamang makuha ang posisyong ito. Dahan-dahang tumayo si Mari. Ang kislap ng chandelier sa itaas ay tila nagpapatingkad sa kanyang awtoridad. Mula sa gabing ito, wala ka ng puwang sa kumpanyang ito. Lahat ng assets na kinuha mo ay na-recover na namin ni Rafael. Huwag mo nang hihintayin na ipakakaladkad kita sa labas ng gusaling ito gaya ng ginawa ni Alejandro sa akin. Umalis ka na, bago pa tuluyang mawala ang natitirang respeto ko sa huling kamag-anak na mayroon ako. Nang makaalis si Don Alberto na tila isang talo ng aso, binitawan ni Mari ang lahat ng kanyang lakas. Napaupo siya muli at dahan-dahang isinandal ang kanyang ulo sa likod ng upuan. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang pagod na tambol na, sa wakas, ay nakahanap na ng kapayapaan. Naramdaman ni Mari ang dahan-dahang pagbukas ng pinto. Ang banayad na tunog ng sapatos sa alpombra ay nagpaalam sa kanya na dumating na ang taong kanina pa niya hinihintay. Pumasok si Rafael, dala ang isang baso ng mainit na tsaa na may halimuyak ng chamomile. Ang paboritong pampakalma ni Mari simula noong bata pa sila. Tapos na ang lahat, Mari. Mahinang wika ni Rafael habang inilalapag ang tsaa sa mesa. Hindi siya lumayo. Nanatili siya sa tabi ni Mari, sapat na malapit upang maramdaman nito ang init ng kanyang presensya. Dahan-dahang hinawakan ni Rafael ang kamay ni Mari. Ang bawat daliri nito ay tila nagbibigay ng lakas sa nanghihinang kalamnan ni Mari. Hindi ito ang hawak ng isang amo o ng isang bodyguard. Ito ay ang hawak ng isang taong 7 taong nagbantay sa anino, naghihintay ng tamang sandali upang muling hawakan ang pusong matagal nang nagdurugo. Salamat, Rafael, bulong ni Mari habang dahan-dahang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Ang amoy ng pabango ni Rafael, isang timpla ng sandalwood at malamig na dagat, ay tila isang gamot na nagpapahilom sa bawat sugat ng kanyang kaluluwa. I will always be here, Mari, sagot ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang matamis na pangako sa gitna ng gabi. Hindi mo na kailangang maging martir. Hindi mo na kailangang magtago. Mula ngayon, ang bawat hakbang mo ay sasamahan ko. Sa loob ng tahimik na opisina, ang tanging naririnig ay ang banayad na paghinga ng 2 taong muling nagkatagpo sa gitna ng unos. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang pagtatahi sa mga punit na bahagi ng buhay ni Mari. Ang paghawak ni Rafael sa kanyang kamay ay naging mas mahigpit. Isang tahimik na deklarasyon na, sa mundong puno ng kataksilan, mayroon pa ring isang taong handang manatili ng walang kapalit. Kinaumagahan,
Dinalaw ni Mari ang puntod ng kanyang ama. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang tumatama sa puting marmol, nagbibigay ng isang maringgal na liwanag sa paligid. Inilapag ni Mari ang isang pumpon ng puting liryo, ang paboritong bulaklak ng kanyang ama. "Papa," wika niya, ang boses ay puno ng kapayapaan. "Nahanap ko na ang sarili ko. Nahanap ko na ang lakas na hiningi mo sa akin. Hindi na ako ang Mari na biktima. Ngayon, ako na ang Mari na magtatayo ng isang bagong bukas para sa mga taong tulad ko." Ang banayad na ihip ng hangin ay tila isang pagsagot mula sa kabilang buhay, isang haplos sa kanyang buhok na tila nagsasabing, "Proud ako sa iyo, anak." Lumingon si Mari at nakita niya si Rafael na nakatayo sa malayo, naghihintay sa kanya ng may isang banayad na ngiti. Ngunit sa gitna ng kanyang kapayapaan, isang huling katanungan ang sumagi sa kanyang isipan. Paano haharapin ni Mari ang huling pakikipagtagpo kay Alejandro sa loob ng kulungan bago ang formal na pagbabasa ng sentensya nito? At handa ba siyang harapin ang huling salitang sasabihin nito sa kanya na maaaring maging huling pako sa kanilang nakaraan? Ang tunog ng dambuhalang pintuang bakal na naglalapat sa likuran ni Mari ay tila isang huling hudyat na ang mundo ng labas at ang mundo ng mga bilanggo ay tuluyan ng naghiwalay. Sa loob ng silid na yon, ang hangin ay mabigat at puno ng amoy ng luma, semento, at ang hindi maipaliwanag na pait ng mga taong nawalan na ng pag-asa. Nakaupo si Mari sa harap ng isang makapal na salamin. Ang kanyang mga kamay ay tahimik na nakapatong sa mesa, habang ang kanyang puso ay nananatiling payapa sa gitna ng huling pakikipagtagpo sa kanyang nakaraan. Sa kabilang panig ng salamin, dahan-dahang pumasok si Alejandro. Ang kanyang bawat hakbang ay tila paghila ng isang mabigat na pasanin. Ang lalaking dati ay tinitingala dahil sa kanyang mapagmataas na tindig. Ngayon ay tila isang tuyot na dahon na malapit ng tangayin ng hangin. Ang kanyang kulay kahel na uniforme ay tila isang balat na hindi niya matanggap, at ang kanyang mga mata ay puno ng isang desperasyon na mas masakit pa sa anumang pisikal na sugat. "Mari," ang boses ni Alejandro ay umalingaw-ngaw sa speaker ng telepono, kasing hina ng isang bulong na nanggagaling sa kailaliman ng isang guho. "Narito ka. Iniisip ko na baka hindi mo na ako sisiputin bago ang pagbabasa ng sentensya bukas." Tiningnan siya ni Mari ng matagal. Sa kanyang isipan, biglang bumalik ang gunita ng kanilang unang gabi bilang mag-asawa. Ang mga pangakong binuo sa ilalim ng mga bituin, ang mga tawa na inakala niyang totoo. Ngunit habang tinitingnan niya ang wasak na anyo ng lalaki sa kanyang harap, napagtanto ni Mari na ang taong minahal niya ay isa lamang palang anino na binuo ng kanyang sariling pangarap. "Narito ako hindi para makipag-away, Alejandro," mahinang wika ni Mari. Ang kanyang boses ay kasing linaw ng kristal sa gitna ng ingay ng kulungan. "Narito ako dahil gusto kong tapusin ang bawat kabanata na nag-uugnay sa atin. Gusto kong iwanan ang lahat ng sakit sa loob ng silid na ito bago ako magsimula ng aking bagong buhay. Mari, patawarin mo ako." Hikbi ni Alejandro habang dahan-dahang idinidikit ang kanyang palad sa makapal na salamin. "Alam kong wala akong karapatan, pero pakinggan mo ako. Si Sofia, ninakawan niya ako. Si Mama, nagkasakit na dahil sa hirap. At ako, mamamatay ako rito kung hindi mo ako tutulungan. Mari, kahit konting habag lang, sabihin mo sa judge na biktima ka rin ng maling impormasyon. Iligtas mo ako. Baby, please." Isang mapait na buntong hininga ang pinakawalan ni Mari. Ang bawat salita ni Alejandro ay tila mga sirang plaka na hindi na niya kayang pakinggan. Ang pagtawag nito sa kanya ng baby ay hindi na nagdudulot ng kiliti sa kanyang puso, kundi isang matinding pandidiri na tila ba may uod na gumagapang sa kanyang balat. "Habag, Alejandro?" Muling wika ni Mari. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag
at walang bakas ng pag-aalinlangan. Saan ang habag mo noong tinalikuran mo ako sa gabi ng ating anibersaryo? Saan ang habag mo noong pinirmahan mo ang pangalan ko sa mga dokumentong magpapahamak sa akin? At saan ang habag mo noong pinapanood mo akong hiyain ng ina mo sa loob ng 7 taon? Napatitig si Alejandro sa kanya. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, ngunit walang salitang lumalabas. Pinapatawad na kita, Alejandro. Dagdag ni Mari, ang boses ay puno ng isang kapayapaang hindi matitibag. Pinapatawad kita, hindi dahil karapat-dapat ka sa aking habag. Pinapatawad kita dahil ayaw ko nang magdala ng bigat sa aking dibdib. Ayaw kong ang bawat galit ko sa iyo ay maging isang tanikala na mag-uugnay pa rin sa atin. Pinapatawad kita upang maging malaya na ako sa iyo. Tuluyan na kitang binubura sa aking bukas. Hindi. Mari, huwag. Sigaw ni Alejandro habang marahas na sinusuntok ang salamin. Ang tunog ng kanyang kamao na tumatama sa makapal na harang ay tila isang desperadong pintig ng isang pusong tumigil na sa pagtibok. Ang bawat pagtama ay may kasamang hiyaw ng pagsisisi na tila ba ang buong mundo niya ay gumuho na ng tuluyan. Dahan-dahang ibinaba ni Mari ang telepono. Tumayo siya nang walang lingon likod. Ang bawat hakbang niya palayo sa visiting area ay tila isang pagpunit sa huling pahina ng isang madilim na kwento. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa semento ay tila isang formal na martsa patungo sa kanyang kalayaan. Sa paglabas niya sa gate ng city jail, naramdaman ni Mari ang malakas na ihip ng hangin na tila naglilinis sa kanyang bawat hininga. Ang langit ay dahan-dahang nagpapalit ng kulay mula sa asul patungo sa kulay kahel ng dapit hapon. Isang magandang wakas at isang pangako ng bagong umaga. Nakatayo sa tabi ng itim na sasakyan si Rafael. Ang kanyang tindig ay puno ng katatagan at ang kanyang mga mata ay naghihintay ng may buong katapatan. Hindi siya nagtanong, hindi siya nagsalita. Sa halip, kinuha niya ang kamay ni Mari at dahan-dahang dinala ang mga daliri nito sa kanyang labi. Ang haplos ng balat ni Rafael sa kanyang kamay ay tila isang huling gamot na nagpahilom sa bawat sugat na iniwan ni Alejandro. Handa ka na ba? Tanong ni Rafael. Ang boses ay kasing tamis ng isang pangako. Handa na ako, Rafael. Sagot ni Mari habang nakatingin sa malawak na kalsada. Wala na ang asawang si Mari. Wala na ang martir na si Mari. Mula ngayon, ang tanging Mari na mabubuhay ay ang babaeng marunong ng lumaban at marunong ng magmahal ng totoo. Sumakay si Mari sa sasakyan. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa kulungan, tiningnan niya sa side mirror ang anyo ng gusali na dahan-dahang lumiliit sa kanyang paningin. Ang buntis na si Sofia, ang mapagmataas na si Doña Lourdes, at ang taksil na si Alejandro. Lahat sila ay naging mga anino na lamang ng isang nakaraang hindi na muling magkakaroon ng puwang sa kanyang buhay. Ang huling alaala ni Mari bago sila lumiko sa kanto ay ang tunog ng katahimikan. Isang katahimikang hindi na nakakatakot, kundi isang katahimikang nagbibigay ng pagkakataon upang muling marinig ang tibok ng sarili niyang puso. Hindi lahat ng sugat ay nagiiwan ng pilat na masakit tingnan. Minsan, ang pilat ay tanda ng isang laban na naipanalo mo, isang patunay na kahit dinurog ka ng kahapon, na natili kang buo sa harap ng iyong bukas. Ang boses ni Mari ay umalingaw-ngaw sa buong Grand Ballroom ng Alcantara Plaza, kasing linaw ng isang kampana sa madaling araw. Nakatayo siya sa gitna ng entablado. Suot ang isang puting-puting bestido na gawa sa mamahaling puntod, na tila ba ang bawat hibla niyon ay sumasalamin sa kanyang muling pagsilang. Ang sikat ng mga ilaw sa paligid ay hindi na nagpapakita ng isang asawang nagtatago sa anino, kundi isang babaeng naglalakad sa sarili niyang liwanag. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha, ngayon ay nagniningning na parang mga bituin sa gitna ng dagat. Sa harap niya ay ang pinakamalalaking pangalan sa negosyo at media, ngunit ang kanyang pansin ay nakatuon sa isang malaking banner sa kanyang likuran.
Ang paglulunsad ng Alcantara Foundation, kanlungan para sa mga kababaihan. Ito ang kanyang pangarap, isang sentro na magbibigay ng proteksyon, legal na tulong, at bagong simula para sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso at manipulasyon, gaya ng naranasan niya sa loob ng 7 taon. Ang pundasyong ito ay hindi para sa akin, patuloy ni Mari. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon na tila humahalik sa puso ng bawat nakikinig. Ito ay para sa bawat babaeng sinabihang wala silang kwenta, para sa bawat asawang itinuring na anino, at para sa bawat anak na pinalaking ang pagtitiis ay ang tanging paraan ng pagmamahal. Narito kami upang sabihin sa inyo, karapat-dapat kayong mahalin ng tapat. Karapat-dapat kayong irespeto. Ang bawat palakpak na umalingaw-ngaw sa bulwagan ay tila isang himig ng tagumpay. Sa sulok ng entablado, nakita ni Mari si Rafael. Ang lalaki ay nakasuot ng simpleng itim na suit. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at isang uri ng pagmamahal na 7 taon niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ang dahan-dahang pagtango ni Rafael ay sapat na upang maramdaman ni Mari ang isang init na hindi kayang ibigay ng anumang kayamanan. Habang nagaganap ang marangyang pagtitipon sa loob ng isang madilim at masikip na selda, naririnig ni Alejandro ang bawat palakpak mula sa isang maliit na radyo na pag-aari ng isang jail guard. Ang bawat salita ni Mari ay tila isang latigo na humahampas sa kanyang konsensya. Ang lalaking dati ay tinitingala, ngayon ay nakaupo sa semento, yakap ang kanyang sariling mga tuhod habang pinapanood ang anino ng mga rehas sa sahig. Ang huling balitang narinig niya ay ang pagpapakasal ni Sofia sa isang matandang bilyonaryo sa ibang bansa. Isang lalaking mas mayaman at mas makapangyarihan sa kanya. Patunay na siya ay naging tuntungan lamang para sa ambisyon ng babaeng inakala niyang mahal siya. Sa kabilang dako, sa isang maliit na tindahan sa gilid ng kalsada, si Doña Lourdes ay nakaupo sa isang bangko, nakatingin sa telebisyon na nagpapakita ng tagumpay ni Marie. Ang matanda ay humahawak sa kanyang dibdib. Ang bawat hininga niya ay may kasamang tunog ng paghihirap. Wala nang bumabati sa kanya ng maam. Wala nang yumuyuko sa kanya. Ang tanging kasama niya ay ang mga gamot na ibinigay ni Marie, ang huling bakas ng kabutihan ng taong kanyang minaliit. Isang patak ng luha ang gumapang sa kanyang pisngi. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding kahihiyang dala ng kanyang sariling mga kamay. Pagkatapos ng seremonya, lumabas si Mari sa balkonahe ng hotel upang makalanghap ng sariwang hangin. Ang dapit hapon ay dahan-dahang nagpapalit ng kulay, tila isang painting na gawa sa ginto at lila. Naramdaman niya ang dahan-dahang paglapit ni Rafael sa kanyang likuran. Hindi ito nagsalita. Sa halip ay dahan-dahang inilagay ang isang balabal sa kanyang mga balikat upang protektahan siya sa lamig ng gabi. "You did it, Mari," mahinang wika ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na kanta sa gitna ng hangin. "Ipinakita mo sa kanila kung sino ang tunay na reyna." Lumingon si Maria at tumingin ng diretso sa mga mata ni Rafael. Sa sandaling iyon, ang lahat ng ingay ng mundo ay naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang payapang tibok ng kanyang sariling puso at ang banayad na pagaspas ng mga dahon sa malayo. "Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Rafael," sagot ni Mari habang dahan-dahang iniaabot ang kanyang kamay. Ang pagdapo ng kanyang mga daliri sa magaspang, ngunit mainit na palad ni Rafael ay tila isang huling piraso ng puzzle na nakumpleto na sa wakas. "Saan tayo pupunta mula rito?" tanong ni Rafael habang dahan-dahang inilalapit ang kanyang mukha sa mukha ni Mari. Hindi niya ito hinalikan, kundi idinikit lamang ang kanyang noo sa noo ni Mari. Isang pagpapakita ng respeto at isang pangako ng pagsasama na walang kondisyon. Sa isang lugar na walang kasinungalingan, bulong ni Mari habang ipinipikit ang kanyang mga mata. Sa isang lugar kung saan ang pag-ibig ay hindi kailangang patunayan sa pamamagitan ng paghihirap,
Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang pagdiriwang ng kanilang bagong simula. Ang pangarap na pamilya na hinahanap ni Mari sa loob ng 7 taon ay hindi pala matatagpuan sa pagsisilbi sa mga taong walang puso, kundi sa pagtanggap sa sarili at sa pagkilala sa taong handang manatili kahit wala ka nang maibigay. Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, isang huling anino ang dahan-dahang nagpakita sa ibaba ng balkonahe. Isang taong nakahudi, nakatingin sa itaas, sa kinaroroonan ni Mari at Rafael. Ang kislap ng mga mata nito sa dilim ay tila nagbabadya ng isang lihim na hindi pa tuluyang natatapos. Sino ang misteryosong taong ito na patuloy na nagbabantay sa bawat hakbang ni Marie? At ito ba ay isang bagong panganib o ang huling bahagi ng isang nakaraang hindi pa tuluyang nabubura? Makakagamong, lumipas ang 1 taon na tila isang mabilis na pag-ikot ng pahina sa isang makapal na aklat ng buhay. Ang bawat araw na dumaan ay nagsilbing gamot na dahan-dahang nagpapahilom sa bawat sugat na iniwan ng 7 taon na pagtitiis. Ang mundong dati ay madilim at puno ng amoy ng usok ng kusina. Ngayon ay nagliliwanag sa ilalim ng isang bagong araw na puno ng pag-asa at katarungan. Sa loob ng isang pribadong hardin sa tabi ng dagat, nakatayo si Mari habang pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw. Ang kanyang suot na bestidong luwatrang ay sumasabay sa banayad na ihip ng hangin, tila isang tula ng kalayaan na isinusulat sa bawat alon ng dagat. Wala na ang kaba sa kanyang dibdib, wala na ang panginginig ng kanyang mga kamay sa tuwing may maririnig na bulyaw. Ang tanging nararamdaman niya ngayon ay ang matinding kapayapaan na nahanap niya sa loob ng sarili niyang pagkatao. Napangiti si Mari nang maalala niya ang huling balita tungkol sa mga taong dati ay naging anino ng kanyang buhay. Si Alejandro ay dahan-dahang tinatanggap ang kanyang sentensya sa loob ng kulungan, isang buhay na puno ng katahimikan at pagsisisi, malayo sa marangyang mundong inakala niyang pag-aari niya. Si Doña Lourdes naman ay namumuhay na ng payak sa probinsya, tinutulungan ng Alcantara Foundation sa kanyang mga gamot. Isang tahimik na buhay na nagtuturo sa kanya na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto kundi sa kabutihan ng puso. Nahanap na ba ni Mari ang kapatawaran? Sa kanyang puso, ang sagot ay oo. Ngunit ang kapatawarang yon ay hindi nangangahulugan na limot na ang lahat. Ito ay isang kapatawarang nagbigay sa kanya ng karapatang hindi na muling lumingon sa sakit. Pinatawad niya sila hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang kaluluwa na maging malaya mula sa anumang poot. Naramdaman niya ang dahan-dahang paglapit ni Rafael mula sa kanyang likuran. Ang tunog ng mga yabag nito sa buhanginan ay tila isang pamilyar at nakakaaliw na himig. Hindi na kailangan pang magsalita ni Rafael. Ang dahan-dahan nitong pag-akbay kay Mari at ang paghawak sa kanyang kamay ay sapat ng sagot sa bawat panalangin ni Mari noong mga gabing siya ay mag-isa at umiiyak. Handa ka na ba para sa ating susunod na kabanata, Mari? Mahinang tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay kasing tamis ng dapit hapon. Higit pa sa kahapon, Rafael. Sagot ni Mari habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Dahil sa pagkakataong ito, hindi na ako naglalakad sa dilim. Kasama na kita sa ilalim ng liwanag. Ang bawat alon na humahalik sa pampang ay tila isang paalala sa mga tagapakinig. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano siya kahusay magtiis o kung gaano karaming luha ang kaya niyang pigilin. Ang tunay na dangal ay nahanap sa lakas ng loob na tumayo mula sa pagkakadapa, na bitawan ng mga taong hindi marunong magpahalaga, at ang maniwala na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi ay may naghihintay na isang umagang puno ng tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang tanikala na sumasakal sa iyong pagkatao. Ang pag-ibig ay dapat maging isang pakpak na tutulong sa iyo
upang maabot ang iyong pinakamataas na pangarap. Ito ang aral na iniwan ni Mari sa bawat pusong nakinig sa kanyang kwento. Isang kwento ng muling pagsilang mula sa mga abo ng kataksilan. Habang ang araw ay tuluyan ng naglaho sa abot-tanaw, ang tanging naiwan ay ang ningning ng mga unang bituin sa langit. Mga bituin na tila mga munting liwanag ng pag-asa para sa lahat ng mga taong nahanap na ang kanilang kapayapaan. Sa wakas, ang kwento ni Mari Alcantara ay hindi na isang kwento ng pait, kundi isang awit ng tagumpay at walang hanggang pag-asa. At sa huling nota ng awit na yon, dito na nagtatapos ang mahaba at makulay na paglalakbay ni Mari Alcantara patungo sa kanyang muling pagsilang. Maraming salamat sa inyong lahat na nanatili at nakinig hanggang sa huling sandaling ito. Isang malaking karangalan para sa akin ang makasama kayo sa bawat kabanata, sa bawat luha, at sa bawat tagumpay na ating pinagsaluhan sa loob ng mansyon ng mga merkado at sa palasyo ng mga Alcantara. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, lalo na ang mga sandaling dinudurog ang puso ni Mari sa gitna ng kanyang kusina, naramdaman ko rin ang hapdi sa aking sariling dibdib. May mga gabing kailangan kong tumigil at huminga ng malalim dahil ang bawat salitang binitawan ni na Alejandro at Doña Lourdes ay tila mga tunay na sugat na bumabaon sa aking panulat. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta bunga ng aking imahinasyon. Ito ay hango sa mga totoong hibla ng buhay ng maraming kababaihan sa ating paligid. Mga bayaning madalas ay hindi nakikita, mga pusong tahimik na nagtitiis sa anino ng kanilang mga tahanan. Ang bawat pahina ay nagsilbing pagkilala sa kanilang tatatag at ganda. Nais kong ipaalala sa inyo na ang pag-ibig ay parang isang maliit na buto na itinanim sa gitna ng tuyot na lupa. Kailangan nito ng tamang araw at pag-aaruga upang tumubo ng may dangal. At ang pagpapatawad, gaya ng ipinakita ni Marie, ay hindi ang paglimot sa pagkakamali, kundi ang pagpili na hawakan ang iyong sariling liwanag sa halip na lamunin ng dilim ng nakaraan. Bago tayo tuluyang magpaalam, may isang katanungang nais kong iwan sa inyong mga puso. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Mari, sa kabila ng lahat ng pait, pagtataksil, at kahihiyang dinanas ninyo sa loob ng 7 taon, kaya nyo rin bang magpatawad ng walang hinihinging kapalit? O mas nararapat bang hayaan ang katarungan na magbigay ng mas matinding kabayaran? Sana ay nag-iwan ng kwentong ito ng isang munting apoy ng pag-asa sa inyong mga puso sa gitna ng inyong paggawa sa bahay o pagpapahinga sa gabi. Kung naantig ang inyong damdamin sa paglalakbay ni Mari at Rafael, huwag ninyong kalimutang i-like ang video na ito at i-share ang kwento sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Iwanan din ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section dahil ang bawat kwento ninyo ay mahalaga rin sa akin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na madamdaming kwento na muling magpapatibok sa ating mga puso. Mag-ingat kayong lahat at laging tandaan na karapat-dapat kayong maging bida sa sarili ninyong buhay.